Di pagtatagal, tayo po ibabasa ng ating mga banal na kasulatan dito po sa aklat ng Psalms, awit, mga kapatid. Thank you, Lord. Chapter 37, verses 3 to 5, mga kapatid. Sa English, ganito po ang pagkakasabi: Trust in the Lord and do good, so shalt dwell in the land, and verily thou shalt be fed. For delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord. Sabi dyan ay way, so iisa lang. Trust also in Him, and He shall bring it to pass, mga kapatid. Isa pang scripture sa aklat po ng Ruth. Amen. Chapter 1, verses 16 to 18. Sabi sa Tagalog ay ganito: At sinabi ni Ruth ay, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik at humiwalay sa iyo, sapagkat kung saan ka paroroon ay paroroon ako, at kung saan ka tumigil ay titigil ako, at ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka man mamatay, mamamatay ako, at doon ako ililibing. Hatulan ako ng Panginoon, at lalo na maliban ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin. 18. At nang makita ni Naomi na mapilit ang pagsama sa kanya, ay tumigil ng pagsasalita sa kanya. Ang Diyos ang patuloy na magdagdag ng pagpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo yukod at manalangin. Dakilang Diyos na may-ari sa aming buhay, papasalamat kami muli sa umagang ito na mabiyayang araw, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Wala kaming ibang hangad, Panginoon, sa umagang ito, kundi marinig ka namin, makita ka namin sa aming kalagitnaan, na sa paghihimay, Lord, ng iyong mga salita, ay pagkaloob mo, Diyos, ang Santong Espiritu, Lord, na bumaba, Lord, sa bawat puso ng iyong mga anak, bilang kumpirmasyon, Panginoon, na ikaw ay naririto, Panginoon, sa aming pagsama-sama, na 2 o 3 nagkatipon, higit kami sa mga bilang na yan, Panginoon. Kaya naniniwala kami na paririto ka, O Diyos, sa aming pong kalagitnaan. We pray, ano man ang mga hindrances sa paligid, hindi lamang sa paligid, kundi sa aming sarili, sa aming mga puso't isip, ay tulungan mo kami, Panginoon, na maisatabi ang mga bagay na ito upang makapanagana kami, Lord, sa pangangaral po ng iyong mga salita. Bigyan mo ng kapangyarihan ng mga salita na ito. Ito'y, Lord, lumagak sa puso ng iyong mga anak, Panginoon. Magbigay ito, Panginoon, ng pagkatuto, Panginoon, at manuot, Lord, sa aming kaluluwa, O Diyos, ang pangangaral. At magbunsod ito, Panginoon, ng buhay at karagdagan, Panginoon, na paglago sa aming pananampalataya. Tulungan mo kami. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka, O Diyos. Kaya hinihiling namin ang gabay at patnubay mo mula sa umpisa ng pangangaral hanggang sa pagkatapos na ito. Bigyan mo kami ng kalakasan, kagalakan, Panginoon, na dinggin ang iyong mga salita. At ito'y mangyari nawa sa amin ayon sa aming pananampalataya. Maging ang mga pangangailangan na inilalapag namin, Lord, sa iyong mga paanan sa umagang ito. At ikaw, O Diyos, ang siyang tumugot, Panginoon. Ikaw ang siyang Yahweh Jireh, na hindi nagbabago, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Kaya ipagkaloob mo, Panginoon, ano man ang kanilang hinihiling, O Diyos, sa mga oras po na ito. Bless us, O God, at gayon din mga kapatiran na wala sa dahong ito, abutin mo rin po, Panginoon, at pagpalain po sila. Muli, Lord, kinukomit ko sa iyo, Lord, ng pangangaral na ito, kasama ang papurit na sa salamat sa iyong dakilat matamis na pangalan, Panginoong Jesus. Amen and amen. Glory to God. Malayo na tayo makaupo, mga kapatid. Amen and amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Muli, pagbati sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa inyo. Medyo magtitiis tayo ng bahagya dahil hindi ko alam kung piyesta ba. Amen. Pero sa araw-araw ng buhay ng Kristiyano, laging piyesta din, mga kapatid. Because we are always feasting on the Word. Diba? Sabi nga, Pastor, pag tinanong ba, pag may Pasko tayo, may Pasko ba tayo? Laging may Pasko, mga kapatid, sa puso ng mananampalataya, mga kapatid. Diba? Hindi lamang yan isang araw sa atin dahil ang totoong Pasko, ang totoong feast, mga kapatid, Pasko ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, mga kapatid. So, salamat sa kanyang kabutihan at muli ay
Salamat sa Panginoon na nagawa natin ang communion last Sunday. Tayo ba ay masaya, mga kapatid? Ako ay lubos na naliligayahan, mga kapatid, dahil alam ko matagal nating hinintay yan. At nabigyan rin tayo ng pagkakataon na maipangaral muna at bigyan linaw ang ilang mga bahagi na kailangan nating malaman nang sa ganun ay magkaroon tayo ng pananampalataya at lakas ng loob, mga kapatid, na tumingin sa dugo ng ating Panginoon, sa kanyang ginawa sa atin upang tayo makabahagi, mga kapatid, sa dalawang ordinances na yan, mga kapatid. At gaya ng pinangaral ko last Sunday ay sa tuwing meron tayong komunyon ay nandun din dapat lagi yung ating burden. Hindi lamang para sa ating sarili na maging karapat-dapat tayo, kundi sabi ng quote, di ba, maalala ninyo, dapat sa gabing iyon ay magkaroon ka rin ng kabigatan para sa iyong kapatid na masumpungan siya. Na bagamat marahil siguro ay may pagkukulang o ano man, ay bigyan sila ng biyaya ng Panginoon, mga kapatid, na sila'y makalapit at makapag-partake, mga kapatid, sa communion, mga kapatid. Kasi napakalaking bahagi niyan. Bagamat yan ay simbolo lamang, alalahanin ninyo, mga bagay na natural, ay katapat niyan spiritual, mga kapatid. So, para lumakas tayo sa pananampalataya, gumaling tayo sa ating mga sakit, ay makibahagi tayo dyan, mga kapatid, sa partake, mga kapatid, ng communion sa ating Panginoon. Amen. At sa umagang ito, mangusap ako, mga kapatid, sa aklat po, mga kapatid, ng Ruth. Amen. So, siguro nakita na ninyo na 2 beses na akong nangaral sa ibang church patungkol dito at may pamagat yan na Junctions of Believer at yung 4 na junctions ni Ruth, ibig sabihin yung sangang daan. Amen. Iba't ibang bahagi ng buhay na kailangan daanan ni Ruth, mga kapatid, hanggang sa maabot niya yung dulo. Diba yung reward niya ay kinasal siya, mga kapatid, kay Boaz. Pero sa ating church, dahil ako ang inyong pastor, amen, ay hindi ko siya shortcutting yan, kundi sa bawat Sunday ay isang chapter, mga kapatid, ang tatapusin natin. Kasi napakarami kong dapat ituro dyan at sabihin, pero kulang ang isang oras, mga kapatid. At kulang ang isang oras para maipaliwanag yan. At higit nating maalaman, mga kapatid, yung patungkol, mga kapatid, sa aklat po na yan. So, alam ko, na-preach ko na to sa inyo. Pero marahil ay hindi ganun ito, mga kapatid, naalala dahil yan yung mga panahon, mga kapatid, na online services po tayo. So, yung 4 na yan, so syempre pagka online services, medyo hindi siya naaalala kasi nga iba pa rin, mga kapatid, pagka personally po yung gawain sa ating Panginoon. So, amen. So, dito, mga kapatid, ay ang aklat po ng Ruth ay tipo yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang nobya. So, tutumbukin na natin yan. At hindi naman pagbukas ng Biblia, mga kapatid, sa aklat ni Ruth, ay naikasal na siya kagad. Amen. So, may kailangan siyang daanan. Gaya natin, bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon, ay kailangan meron tayong daanan. Amen. At hindi lahat ng dinadaanan natin ay masaya, diba? Na nagagalak tayo. Pero, mga kapatid, lahat ng dinadaanan natin ay laging may layunin ng Panginoon dyan. Amen. At kung magbabasa ako, mga kapatid, ng ilang mga quotation, mga kapatid, na ang sabi, mga kapatid, sa lahat po ng epistle, mga book, mga kapatid, na kinumpile, dahil yan ay sa Old Testament, mga kapatid, diba? Yung 5 books, ano yung 5 books, Pastor? Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. After nyan, yung Book of Joshua. After naman ng Book of Joshua, nang mamatay si Joshua, Book of Judges. After ng Book of Judges ay yung Book of Ruth, mga kapatid. So, nasa ilalim siya ng panahon, mga kapatid, nung mga rulers, mga kapatid, military leaders. At ang sabi dyan, mga kapatid, sino ba sumulat niyan, Pastor? Sabi sa research, mga kapatid, mga theologians, ang sumulat daw niyan ay si Samuel, mga kapatid. Dahil, nung nabasa ko rin, mga kapatid, yung mismong message, sinabi din ng mensahero, mga kapatid, na talagang si Samuel ang nagsulat. So, may kita daw yan. Sabi niya ay sa second ata or first na Samuel. Kasi ang Book of Samuel, mga kapatid, isa lang talaga yan.
Pero nung naisulat mga kapatid, hinati sa dalawang section, kaya merong 1 and 2. So, ang sabi dito ay ang story daw mga kapatid sa lahat ng manuscript habang sinesegregate ang Bible at binubuo mga kapatid ng mga hinirang ng ating Panginoon ay nung kanilang bubuin mga kapatid yung Old Testament, ang sabi, yung Book of Ruth daw ay isa sa mga outstanding book na kanilang tinanggap. Kasi di ba meron lang mga written, di ba merong uri ng mga grupo sa ating Panginoong Jesucristo, yung mga Saduceo, mga Pariseo, hati-hati yan. Yung iba naniniwala lang dun sa Pentateuch, ibig sabihin ng Pentateuch, yung 5 sinulat lang ni Moses, the rest hindi na nila pinaniniwalaan yung iba. Pero dahil ang Isaiah ay consists of 66 chapters mga kapatid, yan ay tumitipo din sa 66 books from Old Testament to New Testament mga kapatid. So sabi dun ay bakit daw isa sa mga accepted mga kapatid na libro ang Book of Ruth, na ito'y patungkol sa love story, diba? Ni Boaz tsaka ni Ruth. Pero ang sabi doon mga kapatid ay itong book na to ay ganun ka-inspirado ay dahil meron daw itong hidden revelation in it. Amen. Diba? Na ang sabi doon ay merong hidden revelation na ang sabi niya ay if you catch the real meaning, it will bring you real close to God. Diba? Pagka sabi doon ay yung inspiradong book na yan ng Ruth, pagka nalaman mo yung hidden meaning, yung natatagong ibig sabihin nito, nilalaman nito mga kapatid, naunawaan mo mga kapatid, ang sabi doon ay ito'y totoong maglalapit sa iyo mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sinasabi nga natin, tayo nobya ni Kristo, at mga kapatid, nais natin makita yung ating posisyon sa ating Panginoon. So, sisimulan natin mga kapatid sa message po na ito. So, gusto ko ng shortcut din mga kapatid, dadaanan naman natin sa mga ilang mga linggo pa yung iba, na ang sabi doon ay merong 4 na sangandaan, ibig sabihin junctions, mga bagay na kailangan daanan ni Ruth or stations mga kapatid sa kwento ni Ruth tsaka ni Boaz mga kapatid. So, kung naalala ninyo mga kapatid, sabi doon 4 yan. So, una, si Ruth daw ay deciding. Pangalawa daw mga kapatid, si Ruth ay nag-serve. Pangatlo daw mga kapatid, si Ruth naman daw ay nag-rest, na mahingat, naghintay. At ika-4 mga kapatid, si Ruth daw po ay ni-reward mga kapatid ng ating Panginoon. So, kung sinasabi natin si Ruth ay tipo ng nobya, ay kailangan ma-identify natin ang ating sarili mga kapatid dun po sa kwento ng aklat po na yan mga kapatid. Kasi unang-una, si Ruth ay hindi po Israelita. Si Ruth po ay isa pong Gentile mga kapatid, na pinakasalan ng isang mga kapatid, isang Israelita mga kapatid na ang pangalan ay Boaz. Sino po si Boaz, pastor? Si Boaz mga kapatid ay anak po ni Salmon. Salmon kasi is ilang lahi iyan mga kapatid na sa panahon ni Joshua, at ito'y umibig sa isang babae mga kapatid na nakasumpong din ng biyaya sa panahon na kinubkob nila ang Jericho. Sino po yun, pastor? Naalala niyo ba si Rahab na isang prostitute? Sabi doon na nakasumpong ng biyaya na ang sabi doon ay pinapasok niya yung 2 spy. Tapos bilang kabutihan nila mga kapatid ay binigyan si Rahab mga kapatid ng pulang tali doon sa kanyang bahay. Nang sa ganun mga kapatid, sabi doon, when I see the blood, sabi ng awit, I will pass over you. Na merong tanda, nalalampasan mga kapatid, at hindi kukubkubin, hindi sasaktan, kung sino man yun nandun sa tahanang iyon mga kapatid. At ang sabi doon, si Rahab daw at si Salmon mga kapatid, sila naging isa, at ang anak nila ay si Boaz mga kapatid. Diba? Sabi nga, alam mo, ang Panginoon talagang tumatawag ng tao mga kapatid madalas yung hindi karapat-dapat. Yung talagang hindi maibilang sa kanyang sarili na karapat-dapat siya. Kasi alam mo, yung buhay ni Rahab as a prostitute mga kapatid, excuse me po, ay napaka-mababang kalagayan yun. Pero mo ba pinakita doon na napilitan lang siya na maging ganun kasi may sakit yung mga magulang niya. Pinakita na sa prophet mga kapatid na yung pala ang dahilan. Ibig sabihin talagang hindi yun ang identification niya. Naipit lang siya dun sa kanyang kalagayan, pero alam ng Panginoon kung sino yung mga binhi niya at tatawagin niya mga kapatid. At ito'y gigisingin yung kanilang binhi na nandoon sa loob mga kapatid dahil sila yung mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos mga kapatid. So,
Minsan makita natin, merong mga tao na unworthy at lahat. Pero alam mo, pinakamahalaga dyan, kung merong binhi yan tao yan, mga kapatid. Kung siya'y galing sa Diyos, siya'y babalik sa Diyos, mga kapatid. Kaya kahit napakasama ng tao, napakarami ng tao, parang walang halaga ng tao, mga kapatid, sa mata ng kapwa-tao, pero sa Panginoon, mga kapatid, precious siya, mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen. So, himayin ko lang yung Psalms chapter 37. Pastor, Book of Ruth, yung pinag-uusapan natin, pero bakit kinukot mo yung chapter 37 ng Psalms, verses 3 to 5? Sabi ko kanina, mga kapatid, merong 4 na stations, or merong 4 na junctions, mga bahagi ng buhay ni Ruth na kailangan niyang daanan, mga kapatid, hanggang sa ma-fulfill kung ano yung bagay na nilaan ng Panginoon na programa para sa kanya. Amen. So sabi dito, kung titingnan nyo, trust in the Lord and do good. Diba? So shalt dwell in the land and verily thou shalt be fed. So tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. So yan yung decision. Diba? Pag nagsimula kang magtiwala sa ating Panginoon at gumawa ng ayon sa kanyang kalooban, ang tawag dyan, nandun ka sa stage, mga kapatid, ng decision. Pag binasa mo naman yung 4, ang sabi doon ay, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Paano ba yung delight, Pastor? Ano bang ibig sabihin ng magpakaligaya ka sa ating Panginoon? Magpakaligaya ka, mga kapatid, ibig sabihin nasumpungan ka, naglilingkod, gumagawa, at masaya ka dun sa ginagawa mo. Amen. So, serving, mga kapatid, naglilingkod sa ating Panginoon. Pagdating ng 5, Pastor, ano yung commit thy way unto the Lord? Napansin niyo ba yun? Ang sabi ay commit thy way, isa lang, mga kapatid, hindi ways. Isa lang, yung daan, mga kapatid. At yan ay pagtitiwala o pagsasabi, mga kapatid, na para bang kinukumit mo sa ating Panginoon at namamahinga ka na. Amen. Waiting and resting, mga kapatid. Pastor, asan yung reward? Basahin niyo yung dulo. Sabi doon, trust also in Him and He shall bring it to pass. Na kung ano man yung kinumit mo sa ating Panginoon, yung reward, laging nandoon yan, mga kapatid, sa dulo, mga kapatid. Kaya, encouragement yan sa inyo, mga kapatid, na magpatuloy kayo kahit gaano kahirap, kahit gaano kataas, mga kapatid, yung mga pagsubok, mga malabundok, mga kapatid, na mga problema at suliranin, mga kapatid, ang Diyos lagi siyang maglalaan ng daan para sa inyo, mga kapatid, para makaalpas kayo dyan. Kasi hindi pwedeng bigyan kayo ng Diyos ng isang pasanin na hindi nyo, mga kapatid, kaya. Diba? Alam nyo, mga kapatid, kaya nyo kaya yan dahil merong Panginoon. Diba? Sabi nga, doon sa scripture, kung maalala ninyo, nung nangangaral sa mga kapatid, sabi niya, kayong mga nabibigat ang lubha, nabibigat ang lubha, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pag binaba mo pa yun, mga kapatid, sabi doon ay, pasanin yung aking pamatok. O, di ba, tinuro ko na kung ano yung pamatok. Yung pamatok, nilalagay yan sa dalawang hayop, mga kapatid. Yung isang kahoy at may uka yan na ilalagay doon sa kanilang mga batok para mag-share sila ng burden sa isa't isa. At sabi doon na yung pamatok ko ay magaan lamang, sabi ng Panginoon, dahil ang totoo, siya ang bumubuhat sa atin. Siya ang nag-aangat sa atin. Siya ang bumibit-bit ng bawat pasanin, mga kapatid. Ang gusto lamang niya, mga kapatid, magtiwala tayo sa Kanya at manatili tayo sa Kanya. Diba sabi ng Scripture, kung kayo'y manatili sa akin at ang salita ko'y manatili sa inyo, anuman ang inyong hilingin ay ipagkakaloob sa inyo, mga kapatid. Kasi nananatili ka sa ating Panginoon. So, amen. Balikan natin, mga kapatid, yung Scripture. Diba? So, yung mga characters dyan, mga kapatid, si Elimelech, sino po si Elimelech, Pastor? Si Elimelech ay asawa po ni Naomi. Si Naomi, mga kapatid, at Elimelech ay mga Israelita po yan na nakatira, mga kapatid, sa Bethlehem. At ang ibig sabihin ng Naomi, mga kapatid, ay pleasant. Amen. Diba? Lovely. Ang Elimelech naman, mga kapatid, ay ibig sabihin yan, worship, mga kapatid. So, pag pinagsama silang dalawa, mga kapatid, pleasant worship. Diba? Yan yung karapat dapat, mga kapatid, na panambahan sa ating Panginoon. At meron silang anak, si Chilion, tsaka si Malon, mga kapatid. Ang Malon, ibig sabihin, sickness. Yung Chilion naman, mga kapatid, ang ibig sabihin yan ay weak, mga kapatid. Or gloomy, sabi ng mensahe, mga kapatid, gloomy or sadness. Dahil itong binabasa kong mga quotes, mga kapatid, mula to sa Kinsman Redeemer. So kung may pagkakataon kayo, mabasa ninyo yan, mga kapatid. So sabi doon, nagkaroon ng famine, mga kapatid, doon po sa Bethlehem. Di ba? Ang Bethlehem, mga kapatid, ay tawag nga dyan Bethlehem, Judah.
Ibig sabihin, house of God's bread and praise. So, ang Bethlehem, mga kapatid, ay isang maliit lamang na lugar. Pero, alam mo, ito'y ginamit ng Diyos, mga kapatid, bilang dako, mga kapatid, upang maipanganak ang ating Panginoong Kristo. Hindi lamang siya bahay ng tinapay ng Diyos, kundi, di ba kung maalala ninyo, sabi ang Bethlehem ay water seat. Ibig sabihin, yung tubig, mga kapatid, na nanggagaling, mga kapatid, sa Bethlehem at bumababa dun sa mga city na kalapit nito, mga kapatid, ay nagmumula doon. Kaya nga, nung naalala ninyong nauuhaw si David, ang gusto niyang matikman, yung tubig na nanggagaling dun sa Bethlehem. Amen. Kasi kakaiba yan, mga kapatid. Di ba? Ang ating Panginoon, siya mismo yung tubig, siya rin yung tinapay, mga kapatid. So, dito mga kapatid, sa aklat po ng Ruth, unang-unang mababasa natin dyan, mga kapatid, ay binanggit po yung Book of Judges, mga kapatid. So, babalikan ko yung unang aklat, mga kapatid, ng Ruth. Sabi dito, at nang mangyari ng mga kaarawan ng humatol ang mga hukom, yung in the days of Judges, mga kapatid, ay nagkagutom sa lupain. Laging yung tatandaan, mga kapatid, pagka merong famine, ang Panginoon ang nag-provide niyan. Ang Panginoon ang may gawa. Bakit, Pastor? Kasi ang mga Israelita ay likas na matitigas ang ulo, mga kapatid. So sa tuwing nagkakaroon sila ng pagkakasala sa ating Panginoon, di ba pinuputol yung supply? Di ba? Mababasa niyo yan, mga kapatid, sa tawag dito, anong scripture yun? Merong scripture, mga kapatid, sa Psalms, na ang sabi dun, mga kapatid, Psalm 105 verse 16. Kung titingnan ninyo, mga kapatid, alam ko na i-preach ko na yan, regarding sa staff of bread. Sabi dun, moreover, he called a famine upon the land, and he break the whole staff of bread. So ang sabi dun ay, siya'y nagdala ng kagutom sa lupain at kanyang binali ang buong tungkod ng tinapay. Kasi pagka sila'y nagkakamali, mga kapatid, hinahayaan ng Panginoon ang mga Philistine kunin yung mga dapat nilang i-harvest. Kasi yung hina-harvest nila, mga kapatid, barley and wheat, pagka ito'y naging harina, nagiging tinapay po ito. So, makita natin sa scripture, lagi nagpapadala ang Panginoon ng famine. Para saan ba, Pastor? Para pahirapan ng Israelita? Hindi, para makapanumbalik sila sa ating Panginoon. So, yung first verse, mga kapatid, sabi doon ay merong famine at ang isang lalaking taga Bethlehem, Judah ay yumaong nakipamayan sa lupain ng Moab. Siya at ang kanyang asawa at kanyang dalawang anak na lalaki. So merong famine sa Bethlehem, pero alam mo, mga kapatid, di ba laging sinasabi ng Panginoon, huwag kayong lalabas doon sa lupang pangako. Sino may mga lumabas doon sa lupang pangako? Unang-una si Abraham, di ba? Nung sa Genesis, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong bababa ng Egypt. Bumaba ng Egypt si Abraham. Sa pangalawang pagkakataon, si Isaac, mga kapatid, nagkaroon ng famine. Ang sabi doon ay bumaba siya ng Gerar. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayong bababa ng Gerar. Pangatlo, mga kapatid, sa time ni Elisha, mga kapatid, magkakaroon ng famine, ay pinaalis niya, mga kapatid, yung ilang mga tao doon, mga kapatid. At ang sabi doon, mga kapatid, doon sa lugar ng Bethlehem, Judah, kaya nagkaroon, mga kapatid, ng famine. Kasi nga, dikit pa yan, mga kapatid, dun po sa Book of Judges. Ano ba nangyari sa Book of Judges? Meron silang 4 na cycles na ginagawa lagi. Sila, mga kapatid, ay magkakasala, papaluin sila ng ating Panginoon, magre-repent sila, mga kapatid, tapos i-deliver sila ng ating Panginoon. Pag na-deliver sila, mga kapatid, gagawa na naman sila ng bagay na hindi karapat-dapat, mga kapatid, at papaluin na naman sila ng ating Panginoon. Magre-repent sila, mga kapatid. Ililigtas na naman sila ng ating Panginoon. So, sabi doon ay 15 cycles, mga kapatid, na ganito ang kanilang ginagawa. Kaya, mga kapatid, sa time na nandito na sa kwento, mga kapatid, ni Elimelech at ni Naomi, mga kapatid, nagkaroon ng famine, mga kapatid, doon sa Bethlehem, Judah. So, walang pagkain. Dahil nga sinakta ng Panginoon yung kanilang tanim. Dahil wala sila sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nangyari, napunta sila, mga kapatid, doon po sa Moab. Yun ang dahilan ba't sila napunta doon, mga kapatid. At ang sabi doon, yung pong lugar ng Moab, mga kapatid, ay doon nakapangasawa yung kanilang anak na si Malon at si Chilion, at napangasawa si Ruth, mga kapatid, at si Orpa, mga kapatid. Yan po ang nangyari doon. Kaya ang sabi doon, ang pangalan ng lalaki ay si Elimelech, at ang pangalan ng kanyang asawa ay si Naomi, pangalan ng kanyang anak ay si Malon, Chilion, mga Efrateo na taga Bethlehem, Judah. O, diba? Bethlehem, Judah, mga kapatid. At sila'y naparoon sa lupain ng Moab at naninirahan doon. Actually, sa ibang translation, ang sabi doon ay sojourn. Ibig sabihin,
dahil nga merong famine, pumunta lamang sila mga kapatid dun po sa lugar na yon na pansamantala lang. Pero alam mo mga kapatid, yung pansamantala nila, gano'ng katagal inabot, sabi ng scripture, 10 taon. So ibig sabihin mga kapatid, nandoon sila sa labas ng kalooban ng Panginoon. O pwede ko sabihin, nasa disobedience sila mga kapatid. Ilang taon, pastor? Sandali lang daw sabi ay 10 taon. So isipin mo, pagka isang believer, 10 taon nasa disobedience ng ating Panginoon, aanihin mo, mga kapatid. Kung ano yung bagay, mga kapatid, na dinisobey mo sa ating Panginoon. Kaya, ang mga Israelita, hindi sila pwedeng lumabas dun sa kanilang lupang pangako. Kaya mga kapatid, sila ngayon ay pabalik. Kasi napaalis sila mga kapatid, laging ganun ang picture. Lagi silang umaalis dun sa pangangalaga ng Diyos. Pero ang Panginoon naman ay ibinabalik sila mga kapatid sa kanilang posisyon. Ganon din sa pangangaral, sa loob ng isang iglesia. Ang isang tupay laging umaalis. Kaya ang pastor ay nangangaral para ibalik sila mga kapatid sa kawan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At ang sabi dun mga kapatid, ano nangyari? Pastor doon sa 10 taon. Diba? Namatay si Elimelech. Diba? Kasi siguro parang nasanay sila doon. Na dahil 10 taon na sila doon mga kapatid, nasanay sila. Kaya mahirap mga kapatid, pagka meron tayong maling gawa, tapos nasasanay tayo. Kasi pag nasasanay tayo mga kapatid, iisipin natin na wala lang naman, okay lang naman. Pero mga kapatid, sa Panginoon pala naiipon yun mga kapatid. Kaya nangyari mga kapatid, namatay si Elimelech. Ang sabi doon ay nawala yung worship. Kasi Elimelech is worship. Tapos sinundan pa mga kapatid, sickness and weakness, namatay mga kapatid, si Malon, tsaka si Chilion. So, wala nang natira mga kapatid kay Naomi, maliban dun sa kanyang dalawang manugang mga kapatid, na si Ruth, tsaka po si Orpah, mga kapatid. So, ang sabi dito mga kapatid, magbabasa ako ng ilang quote. Sa Kinsman Redeemer pa rin to mga kapatid, sa paragraph 51, sabi niya, and there came a famine in the land of Israel, and the first mistake a Jew ever make is to leave that land. God gave that land. Yung una daw nilang pagkakamali ay iwan yung lupang pangako na binigay sa kanila. At sabi dito, when Abraham was given the land, God told him to leave not to leave that land. Diba? Yun nga yung sinasabi. Pero, he made that mistake and he went down to Gerar and got in trouble. Diba? Anong trouble niya, pastor? Diba nung napunta doon siya sa hari? Tapos nagsinungaling siya kasi papatayin siya pag di siya nagsinungaling. Kukunin yung asawa niya. Kaya sabi niya, hindi, kapatid ko yan. Diba, nagkaroon siya ng trouble. Kaya nga isang anak ng Diyos, mga kapatid, pag lumalabas yan sa lupa ng Panginoon, ibig sabihin, pag lumalabas sa kalooban ng Panginoon, asahan mo, may trouble na yan. Nasasalubong sa'yo, mga kapatid. So, sabi doon, he got in trouble. A Jew is never to leave a Palestine that his allotted place. And when they've been drove off, at kaya sila inilabas mga kapatid sa buong mundo, sila pinaalis dito, now, they are now returning back again. Diba? Isa-isa na, bumabalik mga kapatid yung mga Israelita. And it's such a beautiful story here, this morning, they are returning back. So, alam na natin yung background. Bakit kailangan bumalik ni Naomi? Kasi si Naomi ay hindi po isang Moabita, hindi siya Gentile, siya isang Israelita at kailangan niyang bumalik muli mga kapatid sa Bethlehem. Kasi ba't pinababalik? Dahil ipinuposisyon siya ng ating Panginoon. So isang believer mga kapatid, pagka may ginagawa ang Panginoon, sabihin natin, Pastor, parang medyo mabigat kasi parang merong nangyari na hindi ko maintindihan, baka pinuposisyon ka ng ating Panginoon. Baka pinababalik ka ng ating Panginoon dun sa posisyon na ibinigay niya sa iyo. Ibig sabihin sa pagiging anak, di ba? Kahit nga yung prodigal son nung siya'y nagkamali mga kapatid, dumating yung realization, anong ginawa niya? Bumalik siya dun sa tatay niya. Kaya nung nakita ng tatay na babalik na yung kanyang anak, mga kapatid, malayo pa lang, ang sabi doon daw, itinakbo niya na. Alam mo bakit niya rin tinakbo? Kasi pag nakita ng panganay na anak, bubugbugin yun, mga kapatid. Kaya inunahan na nung tatay, mga kapatid. Diba? Kahit ganun din sa atin, bilang mananampalataya, pag bumabalik sa atin yung isang kapatid na malayo, mga kapatid, sa ating Panginoon, huwag natin bugbugin, spiritually speaking. Tatakbuhin niya ng ating Panginoon para maipanumbalik siya, mga kapatid. Hallelujah. So, ang sabi doon ay, and that time, when a believer, sabi niya, kapag kang isang mananampalataya daw ay umalis doon sa lupang ibinigay ng Panginoon sa kanya, kapag kang isang Kristiyano ay lumabas doon sa lupang ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya, you're setting your course to trouble.
ay inilalagay mo ang sarili mo, ibinubunsod mo ang sarili mo sa isang suliranin, sa isang problema mga kapatid. Kasi wala ka dun sa tamang posisyon ng ating Panginoon. Kaya sabi doon ay si Naomi, dahil daw dun sa famine, ay sila'y naglakbay palabas dun sa lupang pangako, papunta dun sa Moab para maghanap ng tinapay. Kaya sabi ng prophet, minsan ang tao, mga kapatid, ay inuuna, mga kapatid, yung paghahanap ng tinapay kaysa yung paghahanap dun sa tinapay ng buhay. Ibig sabihin, nauuna pa, mga kapatid, yung sabihin natin, yung mga material blessing, yung trabaho, mga kapatid, kaysa pagtuunan ng pansin, mga kapatid, yung bagay na mabuti. Diba, huwag niyo ako ma-misunderstood, mga kapatid. Kailangan natin magtrabaho. Sabi nga ng scripture, yung hindi nagtatrabaho, huwag pakainin Sabi sa scripture. So, kailangan, mga kapatid, kailangan talaga magtrabaho, mga kapatid. Pero, mga kapatid, kailangan sa puso natin, alam natin, wala man akong trabaho, pastor, pero sa puso ko, alam ko, ang paglilingkod ang pinakamahalaga sa akin. So, doon palang pinagpala ka sa ating Panginoon. Kasi alam mo, mga kapatid, lahat ng bagay na ginagawa mo, temporal lang yan, mga kapatid. Ang pinakamahalaga sa atin dito, kung saan yung eternal destination natin, mga kapatid. So sabi doon ay, sabi ko kanina, famine kay Abraham, kay Isaac, kay Elisha, mga kapatid. At sa tuwing magkakamali sila, mga kapatid, mababasa niyan, Leviticus chapter 26 verse 18 to 20. Diba sabi doon, alam ko, na-quote ko na ito dati, if ye, sabi niya, at kung sa mga bagay na ito man ay hindi niyo ako pakinggan. So pag hindi tayo nakikinig sa ating Panginoon, ganito po ang nangyari. Ay parurusahan ko kayong makapito dahil sa mga inyong kasalanan. At sisirain ko ang kahambugan ng iyong kapangyarihan, yung pride of your power, sabi, at gagawin kong parang bakal ang langit at parang tanso ang lupa. So, di ba na-explain ko na yan? Gagawin niyang bakal yung langit para hindi ito maglaglag ng tubig at gagawin niyang tanso, mga kapatid, yung pong lupa para hindi kayo makabungkal o makapagtanim man ng binhi. Pag binaba mo pa sa 20, sabi niya, at gugugulin ninyo ang inyong kalakasan na walang kabuluhan, kahit magpagal ka pa. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat hindi ibibigay sa inyo ang lupain na kanyang bunga ng kahoy sa parang at ang kanyang bunga. Ibig sabihin, kahit magsikap ka pa, mga kapatid, kung wala ka sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid, yung blessing na cut off na. Ibig niya sabihin dyan, dahil hindi kayo nakikinig sa akin, sabi nito sa mga Israelita, puputulin ko yung supply ng pagpapala. Kaya mga kapatid, ganun ang nangyayari, mga kapatid, sa Israel. So, sabi dito, Amen, but if God has ordained something to be done, kung meron talagang nais gawin ng ating Panginoon, kasi alam naman natin ang Panginoon ay makapangyarihan siya. Meron siyang dakilang plano. Bakit niya ipinadala rin, mga kapatid, sila Naomi, tsaka po doon, mga kapatid, si Elimelech, si Malon at Chilion, dahil meron siyang gustong ipakitang picture, di ba? Para nga doon kay Ruth, mga kapatid. So, sabi doon sa 5, kapwa namatay si Malon at Chilion at ang mga babae ang naiwan sa kanyang dalawang anak na kanyang asawa, yun yan, si Orpa at si Ruth. Na magkagayoy bumangon siya na kasamang kanyang dalawang manugang upang sila'y bumalik sa lupain ng Moab, sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab ay kung paanong dinalaw ng Panginoon ng kanyang bayan at pagbibigay ng, sabi dito ay, tinapay. So narinig nila, mga kapatid, mayroong message na, kasi nung pabalik sila, mga kapatid, sa Bethlehem, alam mo ay harvest season na. Ibig sabihin, barley season na, mga kapatid, harvest ng barley. At ang ibig sabihin ng, mga kapatid, yung cursed, mga kapatid, ay nawala na, kaya kailangan silang ibalik dun, mga kapatid. So, may kita niyo dito, mga kapatid, sa 7, kaya sabi dito, at siya'y umalis sa dakong kanyang kinaroroonan at kanyang dalawang manugang na kasama niya, at sila'y yumaong upang bumalik sa lupain ng Juda, sa Bethlehem yan, mga kapatid, Bethlehem, Juda. At sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, kayo'y yumaon at bumalik na ang bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang ina, at gawan nawa kayo ng magaling ng Panginoon na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Ipagkaloob nawa ng Panginoon at kayo'y makasumpong ng kapahingahan. Ibig sabihin ng kapahingahan, naway makapag-asawa kayong muli. Yun ang ibig sabihin yan. Sa bawat isa sa inyong bahay ng kanyang asawa, na magkagayoy kanyang hinagkan sila at inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak. So dahil nga wala nang anak itong si Naomi, wala siyang maibibigay na asawa para dun sa dalawang babae.
Kaya ang gagawin niya, sabi niya, sige na, bumalik na kayo doon sa dati ninyong lupain sa Moab. Ako babalik na ako sa Bethlehem, Judah. Pero mga kapatid, mababasa ninyo mga kapatid sa 10 na ang sabi, at sinabi nila, sino yung nila? Sinabi ni Orpah at saka ni Ruth mga kapatid, na kung hindi, sabi niya, hindi daw mga kapatid, kundi kami ay babalik na kasama mo at kasama mo sa iyong bayan. So nangako itong dalawa, sabi hindi, sasama kami sa iyo, na sasamahan ka namin sa Bethlehem, Judah, kasi nga, widow na siya eh. Diba? Doon sa lugar ng Moab, mga kapatid, alam mo, sinadsad sila dyan. Diba? Na namatay yung asawa niya, namatay yung anak niya, wala na siyang mga ari-arian, kaya kailangan niya bumalik, mga kapatid, doon po sa Bethlehem, Judah. At ang sabi doon, mga kapatid, pag sinama niya, mga kapatid, yung pong si Orpah at si Ruth, mga kapatid, na mga Gentile, alam mo, tutusin, hindi magiging maganda ang future o yung pagtrato, mga kapatid, sa kanila dahil Gentile po sila, mga kapatid. Kaya makikita mo na nung sinasabi na ni Naomi na sila ay umalis, mga kapatid, ang sabi sa 11, at sinabi ni Naomi, kayo'y magsibalik, mga anak ko, bakit kayo yayaong kasama ko? May mga anak pa ba ako sa akin tiyan na magiging inyong mga asawa? Kayo'y magsibalik, mga anak ko, at magpatuloy kayo sa inyong lakad, sapagkat ako'y totoong matanda na upang magkaroon pa ng asawa. Kung aking sabihin, ako'y may pag-asa, kung ako'y magkaasawa man ngayong gabi, at ako'y magkaanak man, maghihintay kaya kayo hanggang sa sila'y lumaki? Bakit ganito yung pananalita? Kasi nga, kultura nila, kaugalian nila, mga kapatid. Kapag ang isang Israelita na babae, meron siyang asawang Israelita din, at namatay yung asawang lalaki, at hindi ito nagkaroon ng anak, ang kapatid nung lalaki, mga kapatid, ang magmimistula, mga kapatid, na pangalawang asawa para panatilihin yung lineage, mga kapatid, o yung binhi. Yun pong ibig sabihin nun. Kaya sabi niya, hindi na ako magkakaanak pa, wala na ako maibibigay sa inyo. Kung magkaroon man ako ng asawa, magkaanak ba ako, mahihintay niyo ba ako? So napaka-imposible nun, mga kapatid, di ba? Kaya sabi niya, mga kapatid, 13, maghihintay kaya kayo hanggang sa sila'y lumaki? Magbabawa kaya kayo na magkaasawa? Huwag, mga anak ko, sapagkat daramdamin kong mainam dahil sa inyo, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay nananaw laban sa akin. Ibig sabihin nun ay gone out against me. Parang sabi niya ay ang kamay ng Panginoon ay naging laban sa akin. Kasi syempre ikaw, namatayan ka ng asawa, namatayan ka ng anak, iisipin mo talaga against ang Panginoon sa iyo. Pero hindi niya napag-uunawa, nais lamang ng Diyos na pabalikin sila, mga kapatid, doon po sa Moab. At doon po, mga kapatid, sa Bethlehem, Judah. Diba? Kasi merong plano ang ating Panginoon. Pagdating sa 15, mga kapatid, at sinabi niya, narito ang iyong hipag at bumalik ka na sa kanyang bayan at ang kanyang Diyos, bumalik kang sumunod sa iyong hipag. Kasi nga, si Orpah, yumakap kay Naomi. Yung 10, nangako sila na sasama sila hanggang doon sa Bethlehem, Judah. Pero mga kapatid, itong si Orpah, mga kapatid, umiyak, yumakap kay Naomi, pero iniwan pa rin siya. Sabi, mga kapatid, ng message, si Orpah ay tipo ng mga lukewarm Christians sa ating panahon. Nang sabi dun, mga kapatid, hindi nakapag-decide. Umiyak nga, mga kapatid, pero siya ay malahin nga. Ibig sabihin, iniwan niya pa rin, mga kapatid, si Naomi. Si Naomi, mga kapatid, ang tipo ng Orthodox Church. Ibig sabihin ng Orthodox Church, sila, mga kapatid, yung tipo ng mga Israelita, mga kapatid. Una, mga kapatid, na bayan ng ating Diyos. Pangalawa, mga kapatid, na Gentile, spiritually, tayo ay spiritual Israel, tayo po yung Gentile. So, ang sabi dito, mga kapatid, ang natira, mga kapatid, kay Naomi, si Ruth, mga kapatid. Nang sabi niya, mga kapatid, sa 16, ay huwag mo ipamanhik na ikaw ay iwan yung binasa kong scripture. Huwag bumalik na humiwalay sa iyo, sapagkat kung saan ka pumaroon ay paparoon ako, kung saan ka tumigil, titigil ako, ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Kung saan ka mamatay ay mamamatay ako, at kung doon din ako ililibing. Hatulan ako ng Panginoon, at lalo na maliban ang kamatayan ay maghiwalay sa iyo at sa akin. So dito, mga kapatid, sabi dyan na message, parehas na tipo ng church, na discourage, mga kapatid, ni Naomi, pero ang natira, mga kapatid, yung isa, na tipo ng nobya. Sabi doon si Ruth, mga kapatid, na, alam mo daw, sabi doon, kahit anong discouragement mo, doon sa true church of God, mga kapatid, hindi yan lalayo sa ating Panginoon.
mas lalo siyang kakapit mga kapatid sa ating Panginoon kasi meron siyang nakita sa ating Panginoon. Hindi kagaya ni Orpa mga kapatid, diniscourage, umiyak, niyakap si Ruth, bumalik, pero iniwan niya pa rin si Ruth. Diba? Kaya nga sa Laodicean age, ito yung pinakaayaw ng ating Panginoon. Ano sabi niya? Yung malahiningang mananampalataya. Ano yung malahiningang mananampalataya? Hindi malamig, hindi mainit. Ibig sabihin maligamgam. Ibig ko sana, sabi ng scripture, ibig ko sana na ikaw ay maging malamig. Kasi dumarating naman tayo dyan eh. Ibig ko sana ikaw ay maging mainit. Mas lalo yan dahil tayo nare-revive sa ating Panginoon. Pero pag sabi doon, tayo ay malahininga, iluluwa tayo ng ating Panginoon. Kasi ayaw ng Panginoon mga kapatid, yung pong neutral lang. Di ba yung parang hindi makapag-decide kung kaliwa o kanan. Kaya nga itong preaching na pinapangaral ko ngayon mga kapatid ay nandoon po sa title ng Book of Ruth, The Decision of Ruth. Kasi yun yung unang stage niya mga kapatid. Kasi tinanong siya di ba mga kapatid? Diba, sige na, bumalik na kayo dun. Pero alam mo, nag-decide si Ruth mga kapatid na manatili kay Naomi. Kaya ang bawat mananampalataya din mga kapatid, kailangan magkaroon din mga kapatid ng decision. Amen. Diba? Kasi una-una si Orpa, kay Orpa muna mga kapatid, sabi dito, Orpa is a type of a lukewarm church that once started, church sila, lukewarm church, nagpasimula mga kapatid, pero sa bandang dulo, hindi nakapagpatuloy. Sabi doon ay hindi na naisin mga kapatid na makapagpatuloy all the way. Ano ba ibig sabihin ng all the way? Ibig sabihin, kahit anong mangyari, magpapatuloy ka kahit merong mga discouragement. Sabi niya dyan, and that's the type of the lukewarm believer who will believe Jesus Christ to be Christ, but then turn around and go back into the thing that she come out. Sabi daw, yung lukewarm church daw, yung mananampalataya, naniniwala daw na si Jesucristo ang Kristo, pero ang buhay niya ay bumabalik pa rin kung saan siya dati galing. Mga kapatid, nang sabi doon ay, type of church, normally the church formal was willing to kiss her mother, hahalikan mga kapatid, pero goodbye kiss. Diba? Nang sabi ay, craving the things of the world and the old formal life and turn back from her idols. Ano ba yung idols? Diba? Mga kapatid, dyan galit na galit ang ating Panginoon. Kasi yung kanilang pagbabackslide, automatic mga kapatid, sila'y humahanap ng iba ng Diyos. Di ba yung una nilang kasalanan na lumabas sila sa Egypt mga kapatid? Na ang sabi doon ay gumawa sila ng molten calf mga kapatid at yun ay naging Diyos nila. Ang sabi nila, sabi nila, ito ang nagligtas sa atin, ito ang nag-ahon sa atin mula sa Egypt, papunta dito sa bundok na ito. Pero hindi naman po totoo. Kasi ang tao mga kapatid, gusto merong nahahawakan, merong tangible mga kapatid. Pero ang sabi ng ating Panginoon, siya'y Diyos na mapanibughuin mga kapatid. Ibig sabihin, He is a jealous God. Dahil ano bang idol, pastor? Ang idol, isang bagay mga kapatid na inuuna mo ng higit sa ating Panginoon. At ang sabi dun, kapag ka nasumpungan kang may idol mga kapatid, ikaw ay nandun na sa backsliding state mga kapatid. Sabi dyan ay, that's the type of church that comes along, they discourage and not willing to turn back, mga kapatid. Ito yung mga mananampalataya, mga kapatid, na talagang ang puso nila wala talaga sa ating Panginoon. Diba? Pero itong si Ruth, kahit dinidiscourage na, kahit itinataboy na, kahit parang alam niya sa sarili niya, hindi siya karapat-dapat na pumunta sa Israelita dahil Gentile siya mga kapatid, nag-decide pa rin siya mga kapatid. So, unang-una mga kapatid, sabi ko nga na yung famine, resulta yan ng pag-disobey ng mga Israelita mga kapatid sa ating Panginoon. At syempre, merong pressure mga kapatid. Pagka merong pressure mga kapatid, ay hahantong ka niyan sa isang decision. Kaya nga si Elimelech, nagkamali siya ng decision mga kapatid, na siya'y bumaba mga kapatid sa Moab. Kasi isipin mo, ang Diyos na pinaglilingkuran nila mga kapatid si Jehovah, ay Jehovah, isang Yahweh Jireh. Ibig sabihin Jehovah Jireh. Kung siguro na natili sila kahit may famine doon mga kapatid, mananampalataya sila sa ating Panginoon, ang Diyos magpo-provide sa kanila. Kasi marami ng patotoo di ba? Doon pa lang sa Exodus mga kapatid, ang daming patotoo nagpo-provide ang ating Panginoon sa kanila. Pero ba't nakalimutan nila yon? Samantalang Book of Judges pa rin naman sila mga kapatid. Kaya nangyari, pagka ang tao mga kapatid may pressure, dalawa lang yan. Either magtitiwala ka sa ating Panginoon o hindi ka magtitiwala sa ating Panginoon. Pag hindi ka naman nagtiwala sa ating Panginoon, yan yung naging decision mo mga kapatid. Ang mangyayari po, sa tuwing nararanasan natin yung pressure mga kapatid, tayo ay naharap mga kapatid sa isang desisyon.
Diba? Nasa katunayan, hindi natin tunay na nakikilala ang tao hanggat hindi natin nakikita na dumadaan sila sa isang krisis. Diba? Higit mo makikilala ang isang tao, mga kapatid, pagka nandun siya sa trial at kung anong uri siya ng tao. At ang sabi dun, mga kapatid, ay sinasabi nga na hindi ang krisis, hindi yung trials, hindi yung problema ang lumilikha sa atin kung sino tayo. Kundi pinapakita lamang nung trials, nung suliranin, kung sino talaga tayo. Ibig sabihin, nire-reveal lang kung ano yung nandoon sa loob natin. Pag may crisis, pag may suliranin, pag may trials, pinalilitaw niyan kung sino talaga tayo. Kaya sabi, para malaman mo, yung ugali ng isang tao, ilagay mo siya sa pressure. Pag na-pressure siya, mga kapatid, kung anong reaction niya, yun siya, mga kapatid. Kaya nga tinuturuan na tayo ng ating Panginoon. Pinadadaan tayo sa trials, pinadadaan tayo sa pressure para ma-mold yung ating karakter, ma-express natin. Hindi yung karakter, mga kapatid, na galing sa sanlibutan, kundi yung karakter, mga kapatid, na minold ng pressure, ng trials, ng tribulation. At anong klaseng karakter po yun, Pastor? Christ-like character. Di ba sabi ng scripture na mga kapatid, ang ating Panginoon dumanas ng lahat-lahat ng bagay pero still obey. Di ba? He was perfected by the things He suffered. Di ba sabi sa scripture? Kaya nga mapaperfect lang din tayo, mga kapatid, by the things we suffered, by the things na tribulation na dinaanan natin, kasi palilitawin yan kung meron talagang binhi dyan. Kung meron talagang Christ-like character, mga kapatid. Sometimes we choose our own way instead of God's way. Diba? Gusto natin yung diskarte natin. Kaya itong si Elimelech, mga kapatid, na-pressure siya, siguro kasi siya iniisip niya yung kanyang asawa, yung kanyang anak, mga kapatid. Hindi mo na nanalangin sa ating Panginoon. Kaya ang ginawa, bumaba, mga kapatid, ng Moab. At ano nangyari sa Moab? Sabi doon ay dapat magpapalipas lang sana sila doon, mga kapatid, pero inabot ng 10 taon. Tapos yung kanilang mga anak, di ba, malinaw yun? Kaugalian nila, hindi sila pwedeng mag-asawa nang hindi kapareho ng kanilang pananampalataya. Ang nakuha nila, mga kapatid, mga Moabita. Pero siyempre, dahil ang Panginoon, meron siyang programa, makapangyarihan siya, minsan ginagamit niya yung mga sirkumstansya para palitawin pa rin yung kanyang sakdal na plano at programa, mga kapatid. Sabi doon, when we have trials, meron lang tayong 3 choice. Diba? Para makita natin, mga kapatid, paano natin i-handle. Kasi 3 lang yan. Either magtitiis tayo sa trials, either mag-e-escape tayo dun sa trials, or hihingi tayo, mga kapatid, ng tulong sa ating Panginoon. Diba? Pero ang ginawa ni Elimelech, mga kapatid, tumakbo siya. Diba? Tumakbo siya, mga kapatid. Pero alam mo, pinaka-safe, mga kapatid, na dako, mga kapatid, ay yung nandun ka sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya kung meron trials, kung meron problema, mga kapatid, ang sabi doon ay, you enlist it to God. Ibig sabihin, humingi ka ng tulong sa ating Panginoon. Humingi ka ng wisdom, humingi ka ng grace, humingi ka ng, mga kapatid, ng biyaya sa Kanya, mga kapatid, para makapagtiis ka, mga kapatid, doon po sa trial na yun. Kasi meron pinapalitaw ang ating Panginoon sa atin. Sometimes we choose our own wisdom instead of God's wisdom. Diba? Kaya nga sabi, alam mo, yung daan ng tao, yung daan ng Diyos mas mataas sa daan ng tao. Yung pag-iisip ng Diyos ay mas mataas kaysa pag-iisip ng tao, mga kapatid. Kasi pag wisdom natin ang ginamit natin, mga kapatid, at hindi wisdom ng ating Panginoon, talagang magkakamali tayo sa dulo. Diba? Kaya dito pa lang, mga kapatid, dapat tama tayo ng desisyon. Kasi si Ruth, mga kapatid, tama siya ng desisyon nang piliin niya na manatili siya, mga kapatid, kay Naomi. So sa atin, mga kapatid, dito, piliin natin, mga kapatid, yung salita ng ating Panginoon at manatili tayo sa ating Panginoon. Kasi yan yung kalooban ng Panginoon, yung kanyang salita, mga kapatid. Diba? Kasi ginawa ni Elimelech, pumunta sa Moab, ang Moab, kaaway nila yan, mga kapatid. Pangalawa, pagan worship yun, meron silang Diyos-Diyosan doon, si Chemosh, mga kapatid, na ang sabi doon ay ang Diyos-Diyosan na yun, mga kapatid, alam mo kung anong ginagawa? Nag-aalay sila ng mga sanggol. Hallelujah! Na imbis na nagtitiwala sila sa ating Panginoon, nag-rely sa sarili niyang wisdom. Kaya nga pag tayo, nagre-rely tayo sa sarili nating lakas, mga kapatid, asahan mo magkakamali ka talaga, mga kapatid. Kasi yung mga decisions natin, mga kapatid,
meron niyang mga consequences. Huwag natin sabihin na, di, ano lang naman, maliit lang naman yung difference nitong decision ko na to. Alam mo, bawat decision mga kapatid, alam mo ba parang, ang sabi nga sa science niyan, ripple effect. Ibig sabihin ng ripple effect, para daw yung snowball na maliit lang. Isang galaw mga kapatid at ito'y pinatakbo mo doon sa kahabaan mga kapatid na mga niebe din. Di ba lumalaki yan? So meron mga kapatid, laging epekto yan. Hallelujah. Kaya sabi doon mga kapatid, amen, pagka tayo nagdi-disobey sa ating Panginoon, nilalagay daw natin sa kapahamakan din yung ibang tao. Kapag daw meron tayong disobedience o maling desisyon mga kapatid na apektuhan yung magulang, kapag ka naman nagkamali mga kapatid yung magulang, yung mga anak ang maapektuhan, either mga kaibigan mo, family mo, church, mga kapatid, pag mali tayo ng mga decisions. Pastor, may sarili naman tayo pakikipag-deal sa Panginoon, hindi naman siguro maapektuhan yung iba. Yung stars nga isa lang ang galawin mo dyan mga kapatid, magugulo yung buong constellation Diba? Si Jonah, siya, mga kapatid, na isang Israelita, napunta dun mga kapatid sa mga hindi naman Israelita at tumakbo sa presensya ng ating Panginoon. Di ba nagkaroon ng naapektuhan yung mga tao doon? So, bawat galaw natin, bawat decision natin mga kapatid, pag mali tayo ng decision, makaka-apekto yan. Kaya nga yung decision ni Elimelech, alam mo nangyari, mga kapatid, tumagal sila ng 10 taon doon sa Moab, namatay siya, namatay pa yung 2 anak. Ano yun? Collateral damage. Yun yung sinasabi ko lagi dito. Pag meron tayong mga decisions mga kapatid, na alam nating mali na, alanganin na, labas na sa kalooban ng ating Panginoon, tapos ipinilit mo pa, tandaan mo mga kapatid, may collateral damage sa dulo. Hindi pwede sabihin natin, hindi sa'yo, pwedeng sa mahal mo sa buhay, mga kapatid, pwedeng yung church. Kaya sabi ko lagi kung meron tayong mga problema mga kapatid, kung meron tayong mga suliranin bago tayo pumasok sa pinto, nahinginan natin ng tawad sa ating Panginoon. Kasi di ba sabi, even your own misbehavior can knock someone's faith. Na imbis na pagaling na, pero dahil meron kang unconfessed sin, ng kapatid, hindi gumaling yung kapatid mo. Kaya tinan mo, pagka-communion, lahat nag-confess, merong mga gumagaling. Kasi lahat nahingi ng tawad sa ating Panginoon. At pag nahingi ng tawad, walang magiging hadlang, walang magiging bara. Na kung ano man ang ating hihilingin mga kapatid, ipagkakaloob ng ating Panginoon sa atin. Amen. Glory to God. Sabi pa doon, pag dinidisobey natin, tayo ang responsable kung ano yung magiging destiny natin. Kasi unang-una, mga kapatid, pag tayo pumipili ng isang bagay, tapos pag-alanganin tayo, tapos ginawa mo pa rin, kahit alanganin ka mga kapatid, mali ka ng desisyon. Kasi pag nagdesisyon ka mga kapatid, dapat hindi ka nag-aalanganin. Sabi ng message, pag meron kang pinagdidesisyonan at alanganin ka, kalimutan mo na yan. At sa dulo, malalaman mo, tama yung desisyon mo. Kasi kung tama yung desisyon mo, hindi ka mag-aalanganin Ibig sabihin, nakonsulta mo yan sa ating Panginoon, binigyan ka ng wisdom, binigyan ka ng signal mga kapatid. At hindi magkakaroon ng kapahamakan mga kapatid sa iba. Nang sabi doon, 10 taon silang nanatili, sojourn yung ginamit mga kapatid na word sa ibang translation, to stay briefly, konti lang. Pero mga kapatid, it was a decade of disobedience. Kasi wala sila sa lupa ng Panginoon. Wala sila sa kalooban ng Panginoon. Kaya mangyari, kinuha na lang mga kapatid si Elimelech, kinuha yung kanyang 2 anak, para lang talaga maibalik mga kapatid si Naomi. Pero hindi lamang yun mga kapatid. Dahil merong plano ang Diyos, kailangan niyang ibalik si Naomi at dapat kasama si Ruth. Diba? Kaya kung merong ginagawa ang Panginoon, mga kapatid, na restoration, mga kapatid, sa Israel, ginagawa niya yan, mga kapatid, dahil kailangan niyang gampanan yung pong gampanin niya bilang Diyos at meron siyang tipan sa Israel, pero alam mo, nakapaloob ang nobya doon. Kasi sa Israel, hindi pwedeng tubusin, sa dulo hindi pwedeng tubusin ni Boaz, si Naomi, mga kapatid, nang hindi kasama si Ruth. Kasi pagka niredeem mo siya, ibig sabihin, sige, i-redeem ko yung mga nawalang ari-arian niya. Tapos, kasama sa ari-arian, kailangan mo pakasalan yung manugang. So, ang kwento ng Ruth, mga kapatid, ang gusto talaga ni Boaz, si Ruth. Ang gusto talaga ng Panginoon, mga kapatid, na makuha, mailabas, mga kapatid, yung nobya.
Di ba sabi nga, ang ating Panginoong Kristo, nung siya'y mahayag sa laman, ang kanyang gampanin para dun sa mga Israelites. Di ba merong Syrophoenician na kumukuha ng pabor sa ating Panginoon? Sabi niya, hindi ako pinadala dito kundi sa bayan lamang ng Israel. Ibig sabihin, ang tinutukoy niya yung pagtubos niya mga kapatid dun sa Cross of Calvary, unang-una, para yan sa mga Israelites. Pero makikita natin sa programa ng ating Panginoon, dun lamang sa pagtitipo, habang siya'y nakahandusay mga kapatid dun sa Cross of Calvary, tinusok yung tagiliran niya. At may lumabas mga kapatid na tubig, dugo at spirito. Kung paanong si Adan, mga kapatid, ay pinatulog, kung paano ating Panginoon pinatulog sa Calvary, binuksan yung tagiliran, hinugot mga kapatid yung nobya. Ganon din po mga kapatid sa ating Panginoon. Yun talaga ang purpose mga kapatid. Kaya sabi niya dito mga kapatid, isa pa, kapag meron tayong hinahanap na isang bagay mga kapatid na labas sa ating Panginoon, minsan mga kapatid, kabaliktaran yung ating makukuha. Imbis na yung bagay na gusto natin, penalty ang makukuha natin sa ating Panginoon. Kaya nga naging collateral damage mga kapatid, si Elimelech, si Malon, namatay mga kapatid. Kung sila siguro ay nanatili sa Bethlehem mga kapatid, ibig sabihin na sa kalooban sila ng ating Panginoon, siguro yung material possession lang yung wala. Pero ang Panginoon magpo-provide sa kanila mga kapatid. Diba? Kaya nga, mababasa mo, pag binasa mo yung chapter 1, dun sa 21 mga kapatid, tinan mo yung statement ni Naomi. Sabi niya, I went out full and the Lord had brought me home again empty. So sabi niya, ako'y umalis ng puno. Ibig sabihin, marami silang material possession. Nung lumabas sila ng Bethlehem, Judah, madami silang dala. Pero ang sabi dun mga kapatid, sinadsad sila mga kapatid doon po sa Moab. Tapos babalik siya mga kapatid dun sa Bethlehem, Judah, wala siyang dalang kahit na anuman, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, kailangan sa bawat bahagi ng ating buhay, hindi mawawala yung realization. Kasi nung maalala mga kapatid ni Naomi na wala siya sa kalooban ng ating Panginoon, kailangan na niyang bumalik. Ganon din sa isang mananampalataya. Kung yung buhay natin, nagkakandaloko-loko, merong mga bagay na hindi mo inaasahan, hindi maganda, at alam mo nasa labas ka ng kalooban ng ating Panginoon, you go home. Kailangan mong bumalik sa ating Panginoon. Kasi yung prodigal son, mga kapatid, nung kumakain na siya ng pagkain ng mga baboy, mga kapatid, sabi niya, sa tahanan namin, doon, ang daming pagkain, hindi ako kumakain ng ganito. Kaya ang gagawin ko, babalik ako, hingi ako ng tawad sa aking ama. So, may pattern. Diba? Minsan, pinadadaan tayo ng Diyos, mga kapatid, sa isang napakahirap na sitwasyon. Hindi para pahirapan, kundi pabalikin ka sa Kanya. Pero first, you must humble yourself. Kailangan mo ipagpakumbaba ang sarili mo sa ating Panginoon. Aminin mo nagkamali ka mga kapatid. At doon lang magkakaroon mga kapatid ng restoration. Kaya sabi doon, nagkaroon ng inventory, nagkaroon ng realization, bumalik sila mga kapatid doon sa Bethlehem. Bethlehem is God's house of bread and place of God's blessing. Kasi yung pagpapala mga kapatid, nandoon sa dakong iyon mga kapatid, dahil doon sila pinapanatili ng ating Panginoon. Pero nagpapasalamat tayo mga kapatid, merong isang sample doon, mga kapatid, isang mananampalataya na nag-decide. Di ba, hindi pwedeng sabihin mo, alam mo, Pastor, nakita ko sa Facebook, ang ganda po ng Baguio. Kami palang mga pine trees doon, tapos malamig daw doon. Parang nakakaginaw. Di ka pa nga nakapunta eh, ginaw na ka na. Di ba? Sipin mo, alam mo, hanggang salita lang yun eh. Pero hindi lubos yung magiging kagalakan mo kung ikaw mismo nakapunta ka dun sa dakong yun. So you must first decide mga kapatid. Sabi niya, now there is 4 station and 4 junctions in Ruth and Boaz sa message ng Revelation chapter 5 part 2 sa message po na yan. First is Ruth deciding. Ruth first, she had to decide whether she was going into the land or not with Naomi. She had to make a decision. Nasabi ngayon merong 4 na istasyon o 4 na sangang daan sa kwento ni Ruth at Boaz. At ang una ay ang pagpapasya ni Ruth. Una, kailangan magpasya kung papasok ba siya sa lupaing ito o hindi, kasama si Naomi, kailangan niyang magpasya. Kasi una-una, Gentile siya. So inaasahan mo na dyan mga kapatid, merong conflict. Hindi siya itatrato ng tama dyan mga kapatid. Kasi nga, Gentile siya eh. Pero alam mo mga kapatid, na natili yung kanyang pananampalataya mga kapatid dahil meron siyang pag-ibig dun sa kanyang binan. Sa natural nga lang sa mga unbeliever Madalang mga kapatid yung binan tsaka yung manugang, magkasundo yan. Lagi magkaaway yan. Diba? Sa natural.
Wala, parang bibihira ka makakita mga kapatid na magkasundong manugang tsaka binan. Pero dito mga kapatid, may pinakitang pag-ibig itong si Ruth. At ito'y tumitipo mga kapatid saan? Salita ng ating Panginoon. Kaya yung merong pag-ibig sa salita ng ating Panginoon, asahan mo sa dulo ng buhay mo kapatid, i-reward ka ng ating Panginoon. Pansinin ngayon, si Ruth sa kanyang pagpapasya, kailangan niyang magpasya kung pupunta siya roon o hindi. Kailangan niyang magpasya. Ngayon, ganyan din dapat gawin ng bawat mananampalataya. Kailangan mong iwanan ang iyong dating kinagawian. Hindi pwedeng nag-decide ka, you follow Christ, you accept Jesus, you follow this message, you accept this message, tapos yung kinagawian mo, ganun pa rin. Sabi niya, kailangan mong iwanan ng iyong dating kinagawian, kailangan mong iwanan ng iyong dating buhay, kailangan mong iwanan ang lumang bagay ng mundo. Kailangan nilang iwanan ang mga dating kinagawian ng buhay o ang isang mga bagay na katulad nito at tumawid sa isang bagong lupain kasama ang bagong tao na hindi mo nakikilala noon. Di ba sabi nga, ang message is new land, new field, bagong lupain. Parang ganito yan. Biblia na binuksan sa atin mga kapatid at hayag sa atin kung anong ibig sabihin ng bawat salita ng ating Panginoon. At hindi yan mabubuksan mga kapatid kung hindi ka magde-decide mga kapatid muna. Sabi niya, tingnan, kailangan mong magpasya. Kailangan niyang magpasya, si Ruth. Kailangan mo rin magpasya. At sa wakas, na magpasya siya, ay pumunta siya sa bagong lupain. Napunta siya mga kapatid, dun po sa Bethlehem. Ngayon, iyan ang pag-aaring ganap. Tama ba? So, ibig sabihin, yung pagde-decide pala mga kapatid, ay katumbas mga kapatid ng justification. Ano yung justification, pastor? Pag-aaring ganap, pagtuturing sa iyo na matuwid. Para bang ganito? Hanggat hindi ka pa nagde-decide talaga fully na tanggapin ang ating Panginoon and follow this message, wala ka pa rin pananampalataya. So matigas mga kapatid ang pangangaral ng propeta. Sabi niya dito, sa message ng Oneness of Unity, paragraph 48, ito ang panahon ng pagpili. Hindi ka maaring manatiling neutral. Ano ba yung neutral, pastor? Yung nasa gitna ka lang. Di ba sabi ng scripture, let your yes be yes and your no be no. Anumang lampas dito ay sa diablo. Evil, mga kapatid. Kaya kailangan mga kapatid, kung oo. Kung hindi, hindi mga kapatid. Maaari kang umalis bago matapos ang isang mensahe, ngunit hindi ka maaaring lumabas sa pintong iyon, nakapareho ka pa rin ng pagpasok mo. So sa tuwing may gawain mga kapatid, ang desire natin, mapabuti tayo, mabago tayo ng ating Panginoon, madagdagan yung ating pananampalataya at kaalaman sa Kanyang salita, para paglabas natin ng pinto, binago tayo ng ating Panginoon. Diba, pwede kang lumabas, pwedeng hindi mo tapusin ang message kasi meron kang pupuntang importante, pero dapat sikapin mo at sigurado kapag lumabas ka sa pintong yan, binago ka ng ating Panginoon. Kasi sabi dito mga kapatid, tatawid ka sa pintong iyon ngayong gabi, alinman bilang isang mabuting tao o isang masamang tao kaysa sa pagpasok mo. Dalawa lang daw ang ginagawa niyan. Either magiging better person ka or evil person nung pumasok ka. Paglabas mo dito mga kapatid. So sabi niya, hindi mo maiiwasan yun. Nakasalalay sa iyo ang pagpasya kasi hindi ako pwedeng mag-decide para sa inyo. Sabihin ko, Ping, mag-decide ka, tanggapin mo ang ating Panginoon. Yun ay paanyaya lang. Pero yung pagtanggap mga kapatid, ang kapangyarihan nasa sa inyo. Kaya sabi doon, hindi mo maiiwasan yun. Nakasalalay sa iyo ang pagpasya. Ngayon pansinin, ito ang panahon ng pagpili. Choosing time. Hindi ka maaaring maging neutral. Ito ang panahon ng pagpili. Kailangan mong piliin ngayong araw kung sino ang iyong paglilingkuran. Di ba ito yung sinabi ni Joshua dun sa mga Israelita? Choose you this day whom you're going to serve. Dahil ang diablo, sabi niya, at ang diablo ay nagpakita ng maraming bagay na kaakit-akit na maaari mong piliin kung nais mo. Kasi ang kaway, lagi magbibigay yan ng substitute sa'yo. Para piliin mo yung ways niya, mga kapatid. Pero, alam mo mga kapatid, pag pinili mo ang ating Panginoon, hindi ka nagkamali ng pagpili. Kasi kung siya ang lahat-lahat sa atin, mga kapatid, ang lahat-lahat din, mga kapatid, ipagkaloob din ng Panginoon sa atin. Sa paraan ng pastor, yun na ayon sa kalooban niya. Diba? Hindi naman pwede mga kapatid, naglilingkod ka sa ating Panginoon, tapos gusto mo agad hilingin sa ating Panginoon, helicopter. Wala kang landingan ng helicopter. Diba? Nilinaw ko ang ibig kong sabihin, pagka ikaw mananampalataya, at may pananampalataya ka, alam mo ang mga bagay na narapat mong hilingin sa ating Panginoon. Hindi ka pwedeng humiling ng isang bagay mga kapatid, na alam mong alanganin ka dun sa bagay na yun.
Hindi rin kasi ibibigay ng Panginoon sa iyo yan kung hindi ka handa. Diba? Marami tayong bagay na gusto. Marami tayong bagay na hinihiling. Minsan, hindi binibigay pa ng Panginoon sa atin kasi hindi ka pa handa, mga kapatid, na i-handle yung bagay na ibibigay sa iyo. Kaya tinatrabaho ka ng ating Panginoon para maging karapat-dapat ka dun sa ibibigay sa iyo. Diba? Kaya maging pasensyoso tayo, mga kapatid. Have patience, mga kapatid. Pastor, nasa bingit na talaga kami, Pastor. Alam mo, pag nasa bingit ka, mga kapatid, mas lalo ka dapat nagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi mas ipapakita niya kung gano'n siya katotoo mga kapatid. Sabi niya, maraming mga bagay sa buhay ay binibigyan ng tayo ng isang pagpili. Diba? Papasalamat ba kayo? Hindi tayo ginawang robot ng Lord. Diba? May kakayahan kang pumili. Meron kang karapatang pumili. Pero hindi tayo malaya, mga kapatid. Alam mo kung saan? Consequences. Kasi pag mali tayo ng pagpili, mga kapatid, laging may collateral damage. Diba? Ang paraan ng pamumuhay mismo ay isang pagpili. Kung paano ka mamumuhay? Nasa pagpili mo yan. Mayroon tayong karapatang gumawa ng sarili nating pamamaraan, pumili sa sarili nating pamamaraan na nais nating ipamuhay. Diba? Pero kung Kristiyano ka, mga kapatid, ipapamuhay mo yung ayon sa salita ng ating Panginoon. Kasi mga kapatid, representante ka ng ating Panginoon. Ang edukasyon ay isang pagpili. Maaari tayong pumili kung nais ba nating maging may pinag-aralan o wala. Kung gusto nating maging walang alam na pinag-aralan. Yan ay isang pamimilian na mayroon tayo. Diba? Yung education, choice din yan. Diba? Sabihin mo sa magulang mo, kung talagang tinatamad ka, ayaw mo mag-aral. Kesa sasayangin mo yung pera at pagod, dugot pawis, mga kapatid. Diba? Pero mga kapatid, sabi ko nga, malaya tayong pumili, pero hindi tayo malaya sa consequences. Sa taas ng inflation, mga kapatid. Diba? Sa pagtatrabaho, mga kapatid. Alam mo, marami nagdi-desire. Pastor, pagdating ng araw, talagang gusto kong tumulong sa ministry. Alam mo, kung may pagkakataon kayo mag-aral, mag-aral kayo. Diba? Kasi hindi rin kayo makatulong fully sa ministry, mga kapatid, kung kayo mismo hirap din sa buhay. Pero kung ang Panginoon merong ibang plano sa inyo na hindi niya kayang ibigay doon sa nilalakaran mo ng pag-aaral, kasi merong mga tao dito, tawag doon, parang kick out ba? Ano ba tawag doon? Diba? Hindi nakapagtapos, pero dahil may pananampalataya, pinagpala naman ng Panginoon. So, depende, mga kapatid, ipag-pray mo sa ating Panginoon. Diba? Ang bawat tama at mali na bagay ay isang pagpili. Tama man o mali, mga kapatid, pagpili mo pa rin yan. Ang bawat lalaki, bawat babae, batang lalaki o batang lalaki ay kailangang mamili kung sisikapin ba nilang mamuhay ng tama o hindi mamuhay ng tama. Isa itong pagpili. Pinapapili ka ng ating Panginoon. Pero alam mo, anong mabuti sa ating Panginoon? Nandyan yung kanyang salita. Binibigyan ka na ng clue para hindi ka mahirapan na piliin ang kanyang daan. Kasi merong daan na tila ba mabuti, mga kapatid, sa mata ng tao, pero sa dulo niya ay kapahamakan. Pero kung pipiliin mo yung daan ng ating Panginoon, sino ba yung daan ng ating Panginoon? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ang ating Panginoon Jesucristo lamang, mga kapatid. Sabi niya, diba, isa itong pagpili. Ang pagpili ay isang napakahalagang bagay. Yung choice is a great thing. So, kailangan, mga kapatid, pag pumili tayo, pag nag-decide tayo sa isang bagay, mga kapatid, siguraduhin mo nasa kalooban ka ng ating Panginoon. Sabi niya, ang iyong walang hanggang patutunguhan ay nakasalalay saan? Sa pagpili, mga kapatid. Marahil ngayong gabi, ang ilan sa inyo ay gagawin ang pagpiling iyan na kung saan ninyo gugugulin ang walang hanggan bago matapos ang gawain ito ngayong gabi. Ibig sabihin, maaaring ang ilan sa inyo, sabi niya doon, ay pipili ngayong gabi kung saan nyo igugugol yung eternal na buhay ninyo, mga kapatid, yung pong kung saan nyo i-spend yung buhay ninyo. Diba? Sabi dito, magkakaroon ng isang pagkakataon na kung inyong tanggihan ang Diyos ng maraming ulit, may gumagawa niyan Maraming beses tinatanggihan ng ating Panginoon. Patuloy ang Panginoon kumakatok, mga kapatid. At magkakaroon ng isang pagkakataong tatanggihan nyo siya sa huling pagkakataon. Mayroong isang guhit sa pagitan ng awa at paghatol at isang mapaganib na bagay
para sa isang lalaki at babae, kabataang lalaki o kabataang babae na tumawid sa guhit na yan, sapagkat wala nang balikan pagka tumawid ka na sa katapusang guhit na yan. So sabi doon, darating yung time, sabi mo, alam mo, pastor, totoo lang, madaming beses ko na na-reject ang Panginoon eh. Alam mo, darating ang punto, yung huling pag-reject mo, yun ang magiging magbubunsod mga kapatid kung saan ang destinasyon mo. Wala namang makakadetermine kung hanggang kailan yung last call ng ating Panginoon eh. Kaya kung hanggang merong pagkakataon mga kapatid na merong isang gawain at ang Diyos ay kumakatok at tumatawag sa atin, tumanggap tayo sa ating Panginoon. Kasi hindi naman ito mga kapatid, pinipilit kayo eh. Diba? Pero ipinapakita sa inyo mga kapatid, kasi totoo lang, alam mo, hindi gusto ng Diyos na papunta ang tao mga kapatid sa impyerno. Kaya nga siya naglagay ng daan. Ang daan ay ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung tayo lang mga kapatid sa sarili nating katwiran, sarili nating kabutihan, hindi tayo papasa mga kapatid sa ating Panginoon. Impyerno talaga tayo mga kapatid. Gusto ko lang maging tuwid sa inyo. Pero dahil merong Panginoong Jesucristo na tumawag sa atin, inibig tayo, pinili tayo before the foundation of the world. Kailangan mong tanggapin. Kasi totoo lang, alam mo, ang Panginoon ang gumawa sa lahat ng bagay eh. Biyaya niya. Kung ba't ka nandito, ba't ka nabubuhay, lahat-lahat sa atin. Alam mo, ang part mo lang, tumanggap, maniwala, i-apply mo yung salita. Tatlong bagay lang. Amen. Diba? Maniwala, tanggapin siya, i-apply mo yung salita, mga kapatid. Yun lamang. Ang lahat, ang Panginoon lang gumawa eh. Kaya yung power, mga kapatid, ng decision, ng pag-reject at pagtanggap, nasa tao po talaga, mga kapatid. Amen. Eh sabi niya ngayong gabi, Maari na ito ang pagkakataon ng marami ang gagawa ng kanilang pagpasya sa kung saan nila gugugulin ang walang hanggang katapusang walang hanggan. Pero alam mga kapatid, nung pinapili mga kapatid nito ni Naomi, itong si Orpa, tsaka itong si Ruth, mga kapatid, tama yung decision ni Ruth, mga kapatid. Kasi sabi doon, ngunit itong si Ruth, isa siyang uri ng nobya nang sabihin ng kanyang biyan, ngayon Ruth, bumalik ka na. Sabi doon, sapagkat buhay ang Panginoon, hindi kita iiwan. Sabi ni Ruth, sasama ko sa iyo, ang iyong bayan ay magiging aking bayan, ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos, at kung saan ka man mamatay ay manamatay ako, at kung saan ka ililibing ay doon din ako ililibing. Gumagawa siya ng isang pagpili. Hallelujah! Kaya sabi doon, sa puntong ito, kailangan na ang bawat tao ay gumawa ng isang desisyon sa buhay. Kailangan mong pumili. Kailangan mong pumili kung mag-aaral ka o hindi. Kailangan mong pumili kung sino magiging asawa mo. Kahit yung pag-aasawa, mga kapatid, ay tinatch, mga kapatid, ng messenger. Kasi ang pag-aasawa, mga kapatid, talagang hindi ang biro. Either it will make you or break you. Sabi ko nga nakaraan eh. Sabi ko, pagka ikaw isang brother, pumili ka ng hindi talaga katadyang mo, ibig sabihin, hindi mananampalataya, hindi talaga fit sa'yo, ay kasalanan mo na yan. Kasi meron daw mga kapatid eh, nakita, mahaba buhok, mahaba palda, nung kinasal sila mga kapatid, naging impyerno yung buhay ng brother. Ano ibig kong punto doon mga kapatid? Magkaroon ka ng discernment. Hindi porket nasa mensahe na ito mga kapatid, nakikita mo, maaaring yun na. Kasi merong itinalaga mga kapatid na eternal mate ang Panginoon sa iyo. So, kailangan ipag-pray mo yun. Sabi ko, kung yung sister, ganun, sinisigaw-sigaw yung lalaki, mag-boyfriend pa lang kayo mga kapatid. Sabi ko, iwalay mo na yan. Hindi na rapat yan. Hindi pwedeng ang babae mga kapatid, merong matigas na spirito. Kailangan nasa submission. Sabi ko nga, yung submission, mga kapatid, hindi yan yung parang ganito, hindi pastor, nagsasubmit naman ako, ginagawa ko to eh. Alam mo yung submission, saan mo masusubok yan? Doon sa mga bagay na hirap kang bitawan, pero ipagkakaloob mo kasi nagsasubmit ka. Kasi madaling sumunod pagka-aprobado sa'yo eh. Pero yung submission na totoo mga kapatid, yung medyo parang hindi mo gusto. Pero dahil alam mong kalooban ng Panginoon yan, mga kapatid, kahit masakit sa'yo, isasubmit mo. Yun ang totoong submission. Hindi yung dahil aprobado sa'yo, hindi, madali lang yan eh. For example, sinabi ng asawa, magugas kang plato. Hilig mo naman pala magugas ng plato. Paano matatawag na submission yun? Ang submission, ganito, pinaglaba ka, tapos hindi mo porte yung paglalaba. Pero dahil mahal mo siya, ay maglalaba ka. Hindi mo porte yung pagpaplantsa, tapos pinagplantsa ka.
Kahit na takot ka sa plancha, dahil mahal mo siya, isasubmit mo. Ganun sa ating Panginoon, mga kapatid. Yun ang totoong submission. Yung submission, hindi yan yung dahil pabor din sa'yo. Diba? Minsan, pinapasubmit tayo ng ating Panginoon dun sa mga bagay na hirap tayong isuko, mga kapatid. At once na nagawa natin yung mga kapatid, totoong nakapag-submit ka sa ating Panginoon. Sabi niya, sa pag-aasawa, kailangan mong magdesisyon at pagpilian ang gagawin sa buhay. Maaring itong gabi, kailangan mong gumawa ng huling desisyon kung sino ang iyong paglilingkuran. Marahil ito ang huling pagkakataon, ikaw na nakahiga sa stretcher, at ikaw nanay, ikaw na dalaga, maaring ito ang huling pagkakataon na gumawa ng isang pagpili. Kasi pwede mga kapatid, 10 years, 15 years ka na sa message mga kapatid, pero ang totoo, hindi pa talaga fully natanggap mo ng ating Panginoon. So ang pangangaral na ito mga kapatid ay magiging biyaya sa bawat isa sa atin mga kapatid. Na parang kung sino man ang gustong tumanggap ng buo sa ating Panginoon, tanggapin natin siya mga kapatid sa mga oras na ito. Dahil pag lumabas tayo ng pintong ito, hindi tayo sigurado sa buhay natin kung hanggang kailan tayo. Pero dahil tinanggap mo ang ating Panginoon, may pananampalataya at nakasigurado ka kung saan patungo mga kapatid, yung kaluluwa mo mga kapatid. Sabi niya, pansinin, handa si Ruth. Ang sabi sa English, willing. Sabi dun, pansinin, willing si Ruth na talikuran ng kanyang mga Diyos-Diyosan, talikuran ng kanyang mga nakaraan, mga tao, talikuran ng lahat at bumalik kasama si Naomi. Ano man ang sitwasyon, handa siyang magpatuloy. Ibig sabihin, willing siya magpatuloy. Ganyan din dapat gawin ng bawat taong lumalapit kay Kristo, ay dapat siyang handa, ano man ang mangyari. Kaya handa kasi willing. Ibig sabihin, pag naglilingkod din tayo sa ating Panginoon, lagi kong sinasabi, dapat willing ka sa puso mo, sa ginagawa mo. Willing kang tinatanggap ang ating Panginoon. Sabi ko nga pwede, mahaba buhok mo, mahaba palda mo, wala kang makeup, pero pagdating mo sa church, nakasimangot ka. Ang asim ng mukha mo, di ba? Ibig sabihin, hindi ka willing dun sa ginagawa mo. Hindi magiging blessing sa'yo yan. Mas lalo lang magiging kapaitan sa'yo mga kapatid. Kailangan, pag natanggap mo mga kapatid ang ating Panginoong Jesucristo, kung nahihirapan ka man, humingi ka ng dobleng biyaya sa ating Panginoon. Nabuksan ka ng ating Panginoon at matanggap mo mga kapatid, yung pong salita na ipinapangaral ng Panginoon sa atin. Amen. Diba, lahat naman tayo nagsimula, nag-struggle nahirapan Diba? Talagang parang, di ko kaya yun Unang-una nga yung music nun Nung sinerian paano kung maiiwasang hindi sumayaw? Lahat ng kantong langaran ko may tugtog. Pero mga kapatid, pag narinig mo yung awit mga kapatid na makalangit sa ating Panginoon, papatayin yan lahat mga kapatid ng desire mo sa sanlibutan. Amen. At mas gugustuhin mo mga kapatid yung mga awit na makalangit sa ating Panginoon. Diba? Kasi ang music mga kapatid, iba rin ang may spirit ang bawat music mga kapatid. Kaya yung pinapakinggan natin mga kapatid, maging maingat tayo kasi pwede tayong madala niyan mga kapatid. Spirit. So you decide mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo dito, may secular song, merong worldly song. Pero hindi ko kayo binibigyan ng kalayaan mga kapatid, umawit kayo ng worldly. Hindi ko yung sinasabi yan mga kapatid. Merong worldly, merong secular, merong inspirational song. Pero alam mo kung talagang malaki ang pag-ibig mo sa ating Panginoon, pipiliin mo pa rin mga kapatid yung makalangit na awit sa ating Panginoon. Kahit love song, pastor, kahit love song. Meron din naman mga Christian love song Diba? Awit kay Claire. Diba? Yung mga kanta mga kapatid na may mga love song na pang Christian mga kapatid kasi iba nahaluan ng mga kapatid ng ibang So, kailangan may discernment tayo mga kapatid. Diba? Ano pa yung willing? Diba? Pagka umawit ka sa ating Panginoon, hindi yung parang, diba? There is power. Walang kagalakan sa ating Panginoon. Hindi willing. Minsan hirap na yung song leader, mga kapatid, yung backup singer, nag-aalangan din pumasok. Kaya nga kayo backup, kasi para backupan nyo, mga kapatid, yung po medyo sintonadong song leader. Minsan pag song leader, sintonado na, di-discourage na yung mga backup. Ano ba yan? Hindi mga kapatid, kaya nga kayo backup So backupan nyo si pastor. Diba? Huwag kayong mahiya, gaganda ng boses nyo Diba? Sa inyo ako umaasa mga kapatid. Diba? Ano pa yung willing? Pag naglingkod ka sa kapatid, dapat willing. Diba?
Hallelujah. Pag nagluto ka, di ba, talagang may pag-ibig eh. Kaya lagi masarap luto ni Ate Tata eh. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Di ba? Kasi willing ka eh. Alam mo, pagka willing, nakikita sa mukha. Masaya ka. Di ba? Mga kapatid, lahat ng ginagawa mo mga kapatid, sa iyong mga kapatid, ginagawa mo yun sa ating Panginoon. Di ba? Hallelujah. Kung maihatid ka ng Innova, hallelujah. Glory to God. Salamat sa ating Panginoon. Diba? Kasi nagmimistula kayong tulay ng biyaya, mga kapatid, sa ibang tao. Ano mang bagay na ginagawa natin, mga kapatid, hindi po yan winawalang kabuluhan ng ating Panginoon. So you decide. Diba? If you want the blessings of God, kahit nga sa preaching eh. Diba? Hallelujah. Yung paano tayo mag-respond sa salita ng ating Panginoon. Huwag kang mahiya magtaas ng kamay, pumalakpak sa ating Panginoon, mag-amen, mga kapatid. So, basta mahihain ka si Yahweh. 10 taong ka na sa message, mahihain ka pa rin. Hallelujah. Alam mo ba yung new believer? Ang new believer, 4 years pababa. Ang old na believer, 5 years pataas. So, dapat hindi ka na nahihiya. Diba? Kung gusto mo mag-amin ka. Huwag mong pakialaman yung iba. Kahit sabi mo, grabe naman mo ka-amin to, ang lakas mag-amin. Wala kang pakialam, nabibless ako eh. Diba? Kasi alam niyo mga kapatid, naalala yung si Hitty Wright, nung nag-amin siya, sinabi mga kapatid ng prophet, sabi ng Panginoon, ano man daw ang hilingin mo, ibibigay sa'yo. Kaya merong mga tao na papagaling. Merong mga taong tinutugon ng panalangin. Kasi tama sila ng response sa salita ng ating Panginoon. So you decide, mga kapatid. Huwag kayong mahiya, mga kapatid. Huwag isipin, baka madistract si pastor. Hindi, mga kapatid. Sa pag-amin ninyo, mga kapatid, humahatak kayo sa pananampalataya ninyo. At ang Panginoon, mga kapatid, ay magre-reveal sa ating kalagitnaan. Diba, huwag kayong mahiya, mga kapatid. Diba? Maging inspiration sa inyo yan. Yung sabihin ninyong amin sa salita ng ating Panginoon. Actually, hindi naman kayo nag-aamin eh. Yung nandun sa loob eh. Diba sabi niya, the amen, ang amen na yun, ang Panginoong Jesucristo na nasa inyo. At hindi niya pwedeng tanggihan yung salitang kanyang naririnig, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, hindi ko kailanman gustong sabihin na ang mga tao, yayaman ka ngayon, pagpapalain ka ng Diyos, hindi ka na magkakasakit. Hindi ko pinapangako yun sa kanila dahil hindi naman yun pinangako ng Diyos. Ang ibig niya sabihin dito, dahil lang mayroong mga gantong pangako, maglilingkod ka sa ating Panginoon. Alam natin, nagpapagaling siya, nagpapala siya, mga kapatid. Pero hindi yan ang dahilan bakit tayo, mga kapatid, naglilingkod sa Kanya. So, sabi nga dun, di ba? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Di ba? Iniibig kita dahil ikaw ay ikaw, kung sino ka, because of who you are. Sumasamba ko, hindi dahil mabuti ako, Lord, hindi dahil wala akong pagkukulang. Sumasamba ko kasi ikaw ay ikaw. Yan ikaw, Panginoon, hindi nababawasan ng pagkukulang ko yung pagiging dakila mo. Amen. Ikaw ay dakila pa rin kahit punong-puno ko ng pagkukulang. Yes. Kaya awit pa rin ako sa iyo, Panginoon. Amen. Diba, minsan, ganun tayo, parang may ano kasi ako, pastor, pagkukulang. Mas lalo nga dapat umawit sa ating Panginoon. Kasi hanggang ngayon, buhay ka pa. Amen. Biniyahan ka ng ating Panginoon. Pinatawad ka, nilinisan ka ng ating Panginoon. Kaya sinasamba natin siya kasi siya ay siya. Amen. Hindi dahil sa kung ano tayo. Tama. Hindi tayo naglilingkod dahil mabuti tayo. Yes. Naglilingkod tayo dahil mabuti siya. Amen. Dahil siyang tumawag sa atin. Dahil may pananampalataya tayo. Hindi dahil sakdal na tayo at lahat. Dahil kailangan natin siya. Amen. Kaya tayo sumasamba dahil alam natin siya lang ang makapagbabago sa atin. Siya lang ang magpupuno sa atin. Siya lang ang makakatulong sa atin. Siya lang ang magpapala sa atin. Hallelujah. Kaya pag nalalaman ko, mga kapatid, sa inyo dito, pastor, nagkaroon ako trabaho lahat, pinagpapala kayo ng Panginoon. Kasi nakikita ng Diyos ang mga gawa nyo. Nakikita ng Diyos ang mga pagpapagal nyo. Nakikita ng Diyos ang decision nyo at paglilingkod nyo sa Kanya. Kaya nga sa 4 na junctions, laging nandun sa dulo yung reward. Kaya when you decide, when you serve, maghintay ka habang naglilingkod ka, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Hindi man sa material, pero meron siyang ibang paraan ng pagpala sa iyo. Yung meron kang magandang pangangatawan, wala kang sakit, pagpapala yan eh. Blessing ng Panginoon, pinagaling ka ng ating Panginoon, blessing yan eh. Yung iba, mga kapatid, dumaan na sa cancer, pag hindi na nga nagising, kinabukasan eh. Tapos tayo, mga kapatid, may patutuong binigay ang Panginoon sa ating iglesia. Kahit napaka-minority natin.
Kahit napakaunti natin. Di ba nakita natin, nag-audit tayo, nakita natin. Tayo ba yun? Ang Panginoon yun, mga kapatid. Na pinatutunayan niya, huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo pababayaan. Ang Diyos, mga kapatid, ay obligado sa kanyang salita. Kung tayo yung mga hawakan dun sa kanyang salita, ibig sabihin, obligado siya doon sa mga humahawak sa salita ng ating Panginoon. Kaya huwag natin isipin, pinabayaan tayo ng Panginoon, parang wala pa. Hindi nababago, mga kapatid, yung pagiging Diyos ng Diyos dahil sa anumang sirkumstansya. Hindi yan nababago, mga kapatid. Mananatili siyang tapat sa lahat ng kanyang pangako, mga kapatid. Kaya when you decide to serve God, mga kapatid, manatili kang naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil nagsisimula ang lahat, alam mo saan? Decision, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, naghihintay ang Diyos na marinig ang iyong desisyon. Ikaw ang dapat magpasya. Siya ay nagpasya na at pinatunayan niya na nagpasa siya. Saan yun? Noong nagpasa siya, nag-decide ang ating Panginoon sa Getsemani na siya'y mahahandusay sa Calvary. Nag-decide siya. Di ba sabi niya sa panalangin, Ama, pwede kong lampasan ng sarong ito. Ibig sabihin, pwede kong lampasan tong Calvary at makuha ko yung victory. Pero sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi kang kalooban mo, Ama. Diba? Pwede siguro lampasan natin yung trials at lahat. Pero alam mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon, hindi kalooban natin. Kasi once mga kapatid, dumadaan tayo sa mga masisikip, mga mahihigpit na pagkakataon, alam mo, natututo tayo. Sa paanong parang pastor, magtiwala sa ating Panginoon. Kasi ginagawa naman niya mga kapatid yung bahagi niya. Ang dapat lang natin gawin mga kapatid, gawin natin yung bahagi natin sa ating Panginoon. Diba? Maglingkod tayo ng tapat sa Kanya. Kung meron mang nasusumpungan, nagkukulang mga kapatid, magsumikap tayo mga kapatid na makabawi sa ating Panginoon. Diba? Sabi ko nga dito mga kapatid, yung paglilingkod sa ating Panginoon, hindi naman to competition eh. Sabi ko nga, maglingkuran tayo sa isa't isa mga kapatid. Diba? Kaya may feet washing, kaya may communion mga kapatid. Lahat yan symbolical mga kapatid. Hallelujah. Ngayon, kailangan mo magpasya at kailangan mo magpasya. Kailangan ng iglesyang ito na magpasya. Lahat tayo ay kailangan magpasya. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Amen. Kung ikaw si Ruth, mga kapatid, at ikaw ay binibigyan ng Diyos, mga kapatid, ng isang pagdedesisyon, mga kapatid, then you must decide. Piliin mo, mga kapatid, na tawirin, mga kapatid. Kasi yung pagpili ni Ruth, mga kapatid, ay pagtawid, mga kapatid, sa isang bagay na wala siyang alam eh. Actually, meron iba, mga kapatid, kaya hindi fully matanggap-tanggap ang ating Panginoon kasi alam nila mahirap daw. Actually, hindi naman yun, mga kapatid eh. Yung fear. Diba? Kasi, ang isip mo kasi, pag naglingkod ka sa ating Panginoon, ikaw lahat gagawa. Pero ako na nagsasabi sa'yo, tanggapin mo lang ating Panginoon. Bayaan mo siyang tumrabaho, mga kapatid, sa'yo. Yung mga bagay na hindi mo kayang baguhin, yung mga bagay na hindi mo kayang suotin, yung mga bagay na hindi mo kaya sa tingin mo, mga kapatid, ang Panginoon ang gagawa. Hindi ikaw, mga kapatid. Diba? Kaya yung pangapatotoo, mga kapatid, ng ilan sa atin dito, diba, ganito kami dati, pero ganito na kami ngayon. Bakit, mga kapatid? Dahil sa gawa ng ating Panginoon. Sa nag-start, kasi nagdesisyon ka, mga kapatid, na tanggapin ang ating Panginoon. So when you decide, mga kapatid, diba, sabi nga sa isang awit I have decided to follow Jesus. Diba? No turning back, no turning back. Kasi wala naman tayong babalikan pa, mga kapatid, sa sanlibutan. Kaya nawa, mga kapatid, ang simpleng mensahe na ito, part 1 na ito, mga kapatid, ay magbunsod sa inyo, mga kapatid, na mas higit, mga kapatid, sa bawat pagdalo ninyo dito, mga kapatid, piliin nyo lagi ang ating Panginoon. Piliin nyo ang kanyang salita. Piliin nyo ang kanyang kalooban, mga kapatid. Kasi pag kalooban ng Panginoon ang pinili nyo, mga kapatid, at in-honor nyo ang salita ng ating Panginoon, hindi kayo yan ilalagay, mga kapatid, sa alanganin. Amen. Diba? Isipin nyo, mga kapatid, sa lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon sa atin, diba? Napatunayan na natin, mga kapatid, na siya ay mabuti, mga kapatid. So kung minsan siya naging mabuti sa'yo, isipin mo ba na hindi magiging mabuti ang Panginoon sa'yo sa mga susunod na araw? Kung naging Jehovah Jireh siya, mga kapatid, sa'yo nung nakaraang linggo, hindi na ba siya magiging Jehovah Jireh sa araw na ito? Ang sabi ng Scripture, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago, mga kapatid.
Kaya nawa, mga kapatid, makapag-decide tayo sa ating mga puso na kung mas kailangan pa natin i-dedicate ang ating buhay sa ating Panginoon, i-dedicate natin sa araw na ito, mga kapatid. Ang Diyos ang nakakaalam sa ating mga puso, at ang Diyos din, mga kapatid, ang bahalang tumulong sa atin, mga kapatid. So, puputulin ko itong unang part na to, mga kapatid, ng message. Next Sunday, doon tayo sa part 2, mga kapatid. Tayo po itatayo. Awit lang tayo ng isang awit, mga kapatid. At mananalangin tayo. Pasensya na sa pagtatagal, mga kapatid. Awitin natin yung awit na nagsabing still. Hide me now. Amen. Thank you, Lord. Ikubli tayo ng Diyos. Hallelujah. Sa kanyang mga bakbak. Hide me now. Yes, Lord. Under your wing. Yes, Lord. Over within your mighty hands, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul. Yes, Lord. In Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, Lord. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Anong pagsubok man ang dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sambahin. Amen. Yes, Lord. Mananatili ako sa'yo. Kung may pagsubok man, kung pagsubok man ang dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Yes, Lord. Kailan pa man
manalangin sa ating Panginoon. Dear Lord Jesus, maraming salamat Panginoon sa muli na pagkabasa Lord ng iyong mga salita sa pangangaral po na ito. Tunay o Diyos na napakalaking bagay Panginoon ng pagpili, pagdidesisyon Panginoon. At kami o Diyos sa mga oras na ito Panginoon ay patuloy Lord na pinipilit ka pa rin Panginoon sa aming buhay. Patuloy Lord na ang aming puso ay nagsisiyasat. Alam namin, Lord, meron kaming mga bagay na hindi karapat-dapat po sa amin. At aming ilalapag, Panginoon, pagkat, Lord, unang-una nais naming luburin ka. Sambahin ka, Panginoon. At sambahin ka, Panginoon, hindi dahil, sabi kanina, Lord, dahil mabuti kami, dahil karapat-dapat kami, sinasamba ka namin dahil ikaw ay ikaw, Panginoon. Kung ano ka, Panginoon, ay hindi po nagbabago, Panginoon. Na bagamat maaari namin maibilang sa aming sarili, marami kaming mga kakulangan, marami kaming kamalian, Panginoon, sa aming buhay. Pero tunay na hindi ka nagbabago, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Nang biyaya ay laging sumasagana sa amin, palagi kaming inaabot, palaging, Panginoon, ang umusap sa amin, pinagagaling ang bawat karamdaman, nililinis, Lord, ang aming puso't isip, pinatatawad ang bawat pagkakamali. Binibigyan, Lord, ng bagong buhay, Panginoon, ng mga tao o Diyos na marahil ay walang pag-asa, Panginoon. Ikaw lang, Lord, ang kayang gumawa niyan, Panginoon, sa amin. Na tumingin ng lampas, Lord, sa aming kahinaan at ipagkaloob, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Napakabuti mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito, sa presensya mo, at sa mga simpleng salita na ito, Panginoon. Na tunay na ibinabalik kami, Panginoon, na maging matibay kami, Panginoon, sa pagpili, Panginoon, sa iyong kalooban at sa iyong salita. Bagamat, Lord, marahil maraming mga mababatong dako sa aming unahan, marahil may mga suliranin, Panginoon. But, Lord, naniniwala kami, Panginoon, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami pagkukulangan. Patuloy mong ihahayag ang iyong sarili sa amin. Ipapakita ang iyong kapangyarihan. Ipapakita, O Diyos, na iyong tinutupad ang iyong mga pangako, na ikaw ay tapat, Panginoon, sa lahat ng binitawan mong pangako sa amin. Kaya, Lord, kung meron man sa amin, Panginoon, na nais, O Diyos, na magdesisyon na tanggapin ka, nagdesisyon, Panginoon, muli na i-renew, Lord, i-rededicate ang kanilang buhay sa iyo. Lord, dinggin mo ang kanilang panalangin at kanilang hibig, Lord, sa mga oras na ito. Huwag mo pong lampasan ng sino man, Panginoon, kundi abutin mo, Lord, ang bawat pananampalataya, Panginoon, na humahawak, Lord, sa dulo ng laylayan ng iyong damit, Panginoon. At maramdaman nila, Lord, ang kalakasan na yun, Panginoon, ang kapangyarihan na yun, Panginoon, ay lumabas sa iyo, Panginoon, at mapasa kanila, mapasa amin, Panginoon. At sabihin namin sa aming sarili, tinugon kami ng Panginoon, pinagaling kami ng aming Panginoon. Gawin mo ito, Panginoon, sa aming buhay. Gawin mong paging realidad, Lord. Patawarin mo ang bawat pagkukulang. Irisan mo ang bawat puso't isip ng iyong mga anak. Mula ulo hanggang paa, Panginoon. Kung meron mang buhay, Panginoon, sa natural, na nahihirapan, Panginoon, marahil, O Diyos, dumaraan, Lord, sa pagsubok, Panginoon, sa bahagi ng pananalapi. Lord, maaari ba, Panginoon, ibuksan mo ang durangawan ng langit at ibuhos mo masaganang pagpapala sa kanila. At patunayan mo, Lord, na hindi ka nagbabago, Panginoon. Ikaw pa rin ang Diyos na mapagpalang Diyos, Panginoon. Jehovah Jireh, Lord, sa aming buhay. Hindi dahil, Lord, hindi kami nagtitiwala, kundi lubos kami nagtitiwala, Panginoon, na ipoprovide mo mga pangangailangan po namin at ipapakita mo ang iyong kapangyarihan sa amin minsan pa. Pinatunayan mo na yan, Lord, sa iyong iglesia ng makailang ulit. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na ito'y maliit na lamang na bagay, Panginoon, na aming hilingin sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos. Samahan mo kami, Lord, sa aming pagdedesisyon na ito, Panginoon. Patuloy namin, Lord, na piliin ka ang iyong kalooban, ang iyong salita, at sikapin, Panginoon, na makasunod, Panginoon,
sa iyong sakdal po na kalooban. Bigyan mo kami ng tapang sa aming mga puso. At bayaan mo nga pananampalataya, Lord. Ang siyang manguna, Panginoon, sa amin. Hindi ang anumang fear, Lord, sa aming puso. Inaalala namin, Lord, ang aming mga kapatid na wala sa damang ito. May mga karamdaman man, Panginoon, sila man ay nasa mga opisina, pagod ng katawan, Lord. Ipuin mo, Lord, ang kanilang katawan, Lord, at i-restore mo, Lord, ang kanilang kalakasan. Lalahanin mo ang bawat pamilya, Panginoon, sa dakong ito. De La Cruz, Dahes, Malbas, Lofranco. You bless them, Lord. Ipagkaloob mo, Lord, ang hinihiling ng kanilang puso sa mga oras na ito. At putunayan mo, Lord, ang iyong mga salita. Ito'y hinihiling ko, Panginoon, sa ilalim ng opisina ng pastor, Panginoon. At igawan mo sa kanila, Lord, ang mga hinihiling nila, Panginoon, ayon sa kanilang pananampalataya. Hinihiling ko ito, Panginoon, sa iyong dakilang dugo at sa iyong dakilang pangalan, Panginoon Jesus. At alam kong hindi kami mabibigo, pagkat ang lahat, Lord, ng redemptive blessing, sabi, Lord, ay nasa iyo pong mga pangalan. Maraming salamat, Lord. Purihin ka sa walang hanggan. Maitaas ka, Lord, sa aming buhay. Sa pansamantala namin paghiwalay, Lord, pagpalain mo ang bawat isa. Igawan mo, Lord, ang kapayapaan, hindi malirip, Panginoon, hindi masayod, Lord, hindi kayang ibigay ng sanlibutan. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na umaliw, Lord, sa bawat kapatiran na naririto, Panginoon. Muli, Lord, maraming salamat. Natapos namin ang service sa iyong biyaya. Maraming po salamat, O Diyos. Lahat po ng ito ay aming binabalik. Kasamang papurit pa salamat sa iyong tanging pangalan, matamis na pangalan aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Salamat sa ating Panginoon.